Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 671 hanggang 680. Ang dakilang security guard. Kabanata 671 unggoy na may 6 na daliri. Ang ibig mong sabihin ay sa mga baybaying dagat, karamihan ay may mga golden pellet demonic cultivator. Tumaas ang kilay ni Yusuf Zok, at bumilis ang tibok ng kanyang puso, kamangha-mangha ang balitang ito. Oo, sa bawat teritoryo ay mayroong kahit isang Golden Core Great Demon na nakadestino, at sa ilalim ng Golden Core Great Demon na ito ay maraming maliliit na demonyo na nagpapatatag ng kanilang mga core, at maging ang ilang maliliit na demonyong humihinga ng embryo at iba pa. Anong problema, Panginoon? Medyo naguluhan ang itim na Jiao, hindi pa nakakapag-isip ng maayos ang kanyang isipan. Hahaha, anong problema? Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, biglang tumayo, at nagsimulang magpabalik-balik sa pasilyo. Labis na nalito ang itim na Jiao at ang bulag. Maya-maya pa, biglang tumigil si Yusuf Zok, nag-isip sandali, at saka nagtanong, kung magpapatuloy tayo sa paglalakad mula rito, gaano kalayo bago natin marating ang teritoryo ng iba? Mga mahigit 9,000 li ang layo ay ang teritoryo ng unggoy na may 6 na daliri. Ang unggoy na may 6 na daliri ay likas na may 6 na daliri sa isang kamay, at ang sobrang daliring iyon ay maaaring mabali at maging isang mahiwagang kayamanan na may napakalaking kabagsikan. Gayunpaman, sinasabing medyo nabaliw ang unggoy na may 6 na daliri kamakailan, dahil hindi pa katagalan, isa sa kanyang mga pamangkin ang nabihag ng mga tao. Pinamumunuan niya ang ilang demon cultivator na walang humpay na sumalakay sa mga mangingisda sa baybayin, at ilang beses na rin silang nakasagupan ng Human Saint Dragon Pavilion. Ilang araw na ang nakalipas, may lumapit sa akin para humingi ng tulong sa kanilang laban, pero hindi ako pumayag. Ang Human Saint Dragon Pavilion ay napakalakas, at sa baybayin, bawat lungsod ng prepektura ay may isang napakagaling na nakatalaga, kaya kaming mga halimaw sa dagat ay hindi madaling makapasok sa lupain. Kung gayon, bakit nangangahas ang mga tao na pumasok sa dagat? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Siyempre, dahil maraming eksperto ang mga tao, samantalang tayong mga halimaw sa dagat ay kakaunti lang. Kung magpapadala ang mga tao ng isang nascent stage expert kasama ang isang grupo ng maliliit na demonyo, maglalakas loob silang tawirin ang dagat sa layong 10,000 li. Sa oras na matanggap ng siyam na hari ng Jiao ang mensahe, nahuli na nila ang kanilang biktima at nakatakas na pabalik sa lupain, at kahit ang siyam na hari ng demonyo ay hindi maglalakas loob na pumasok sa lupain. Siyempre, paminsan-minsan ay naglulunsad kami ng mga gerilyang pag-atake, sinasalakay ang lupain para kumain ng ilang tao o banibihag ang ilang babae para sa dole cultivation. Sa madaling salita, ang mga tao at demonyo ay hindi magkatugma gaya ng apoy at tubig. Malumanay na sabi ng itim na Jiao. Sige, huwag na muna nating pag-usapan ang iba. Ang tanong ko lang sa iyo, kung gagabayan mo ako para hanapin ang unggoy na may 6 na daliri na iyon, ilang araw kaya ang kailangan para mahanap siya? Nag-isip at nagtanong si Yusuf Zok. Sapat na ang isang araw. Kung tutulungan ko siya, para ko na siyang pinagmumukhaan ng masama. Ngayong nasa feather transformation na ang cultivation level ko, ituturing niya akong isang marangal na panauhin. Ibig sabihin, pwede na tayong bumalik dito bukas sa ganitong oras. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Posible yan. Tumanggo ang hari ng itim na Jiao. Tara na, hanapin natin siya. Gusto ko siyang supulan. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Supulan mo siya. Nagulat ang hari ng itim na Jiao, pagkatapos ay nagliwanag din ang kanyang mga mata. Oo, pagkatapos inumin ang divine liquid ng Panginoon, tiyak na susuko ang six-fingered. Ang guro ay tunay na matalino at matapang, puno ng talino at kahusayan. Hinahangaan ka ni Little Jiao, hinahangaan ka niya. Masiglang papuri ng hari ng itim na Jiao. Gusto kong sakupin ang buong Southern Territory.
Sino mang Golden Core Great Demon, lahat ay dapat sumailalim sa aking pamumuno. Naisip ni Yusuf Zok at nakaramdam ng walang kapantay na pananabik. Sa panahong iyon, matapos niyang masakop ang 12-dosenang Golden Core Great Demons at matulungan silang makamit ang Feather Transformation, maitatag na niya ang kanyang sarili bilang hari sa isang lugar. Pagdating ng panahong iyon, nagtatago sa likod ng mga eksena, isang panawagan lamang para sa armas at maraming demon cultivator sa buong mundo ang darating upang mangako ng katapatan, tama ba? Pagkatapos ay patuloy na supalan ang higit pa, at ang kanyang mga puwersa ay lalakas pa sa bawat araw. Tao man o demonyong tagapagtanam, sino ang maglalakas loob na maliitin siya? Tara na, tara na. Pero ligtas ba ang lugar na ito? Ayokong may mangyari rito, seryosong sabi ni Yusuf Zok. Guro, huwag po kayong mag-alala, ito ay isang lihim na lugar, kung saan ako naglilinang. Paano kaya ito mahahanap ng iba? Magpakatatag ka, paninigurado ng hari ng itim na Jiao, habang pinapalo ang kanyang dibdib. Mga maliliit na demonyo, maghintay kayo sa bahay. Babalik ako bukas ng ganitong oras. Little Black, tara na. Patakbong lumabas si Yusuf Zok. Agad na sumunod ang haring itim na Jiao, nilisan nila ang Crystal Palace, at nang makalabas sila sa lihim na daanan, biglang naganyong higanteng ahas ang haring itim na Jiao, na may habang 8 o 9 na zang, mga 30 metro. Sumakay si Yusuf Zok sa kanyang likod, at pagkatapos ay mabilis siyang tumalon sa tubig. Makinig ka, kailangan mong tandaan ang sasabihin ko. Habang naglalakad, nakipag-usap si Yusuf Zok sa itim na Jiao, kapag narating na natin ang teritoryo ng unggoy na may 6 na daliri, magiging hindi ako nakikita, ganap na hindi mahahalata at hindi makagalaw. Ay lalapit mo ako sa kanya, tapos hahanap ka ng dahilan para lumaban, at lalabanan mo siya hanggang kamatayan. Samantala, sasamantalahin ko ang pagkakataong isubo ang aking lila na patak ng tubig sa kanyang bibig. Hanggat pumapasok ito sa kanyang bibig, maaari natin siyang lubusang malupig. Guro, bakit ka pa mag-abala? Nag-isip sandali ang itim na Jiao at sinabing, ibigay mo lang sa akin ang iyong divine liquid, at gagamitin ko ito para i-ice seal siya. Kung gayon, akitin mo siya na kainin ito, at siya ay direktang mapapasailalim. Hindi yan tatagal, automatikong mawawala ang lila kong patak ng tubig, umiling si Yusuf Zok. O, kung gayon subukan natin ang ibang paraan. Pagpapatuloy ng itim na Jiao, guro, hindi mo na kailangang maging invisible. Pagdating ng panahon, itatali kita at dadalhin kita diretso sa kanyang lungga, at sasabihin ang dugo ng isang menor de edad na taong tagapagsaka na tulad mo ay napakasarap. Ang matandang nilalang na may 6 na daliri ngayon ang pinakakinamumuhian ang mga tao. Kapag may tao akong iniharap sa kanya, siguradong gugustuhin niyang hukayin ang puso mo, inumin ang dugo mo. Kapag ininom niya ang dugo mo, hindi ba siya mapapagod? Manahimik ka, galit na mura ni Yusuf Zok, dugo ay dugo, at ang lila na patak ng tubig ay lila na patak ng tubig, paano mo sila mapagkamalang iisa? Sige, tatahimak na ako. Agad na tumahimik ang itim na hari ng Jiao. Total, ang buhay niya mismo ay nasa kamay ni Yusuf Zok, at dahil naging malapit na siya kay Yusuf Zok, hindi niya napigilan, at hindi nagkimkim ng anumang iniisip na pagtataksil, na nagpapakita ng lubos na katapatan. Matapos maglakbay sa ilalim ng tubig ng mahigit 10 oras, sa wakas ay nakapasok na sila sa teritoryo ng unggoy na may 6 na daliri. Kasabay nito, si Yusuf Zok ay naging hindi nakikita at hindi na matukoy, at hiniling sa itim na Jiao na subukang damhin siya. Noong una, hindi naniwala ang itim na Jiao na makakatakas si Yusuf Zok sa kanyang paghahanap sa banal na kamalayan. Gayunpaman, nang paulit-ulit niyang pinahid ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang likod, para lamang makitang wala siyang makitang tao roon, pinagpawisan siya ng malamig. Gaano kalakas ang kanyang Panginoon? Ang enerhiya at hininga ay tuluyang naglaho ng walang bakas, maging ang tibok ng puso ay tumigil, at ang dugo ay tumigil sa pag-agos. Paano niya nagawa iyon? At pagiging di nakikita. Kahit na narating na niya ang Feather Transformation Realm, hindi pa rin niya magawang mawala ang sarili niya. Isa itong orasayon, isang napakagandang orasayon pa nga, pero alam ito ng kanyang amo. Ang isang individual na maaaring maging hindi nakikita ay walang god ang makapangyarihan sa iba.
Nakikita mo ba ako? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Sa pag-uulat ko sa amo, wala akong nakikita, wala talagang anuman. Ikaw, paano mo nagawa yon? Napalunok ng husto ang itim na Jiao. Huwag ka nang masyadong magtanong, bilisan mo lang na makilala ang unggoy na may 6 na daliri. Sa loob ng 2 oras, sikapin mong pakalmayan siya, kahit tumatawa o hindi. Kung hindi mo siya matutulungan, makipag-away ka sa kanya. Walang problema, baka masayang lang ang oras, pero pwede pa rin siyang matamba. Tumanggo ang itim na hari ng Jiao bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng maikling panahon, ang napakalaking itim na Jiao ay nakarating sa isang kanyan sa ilalim ng dagat. Sa loob ng kanyan na ito ay maraming maliliit na demonyo, na pawang nagulat at nagbigay daan sa pagdating ng dakilang itim na hari ng Jiao sa kanyang tunay na anyo. Hahaha, Kuya Black Jiao, paano mo ginawa? Nakamit mo na ba ang feather transformation? Isang bulalas ang umalangaw-ngaw, kasunod ang isang lalaking nakasuot ng malaki at hindi kasya na mahabang roba na tumalon palabas ng pasukan ng isang kuweba sa kanyan. Ang lalaking ito ay may taas na mga 2.5 metro, at ang mga matang parang mga kampana na tanso, at kumikinang ng maliwanag. Hawak niya ang isang tungkod na bakal na silindro at kumikinang sa malamig na liwanag, malinaw na hindi ordinaryong bagay. Sa sandaling iyon, napanganga siyang tumingin sa tunay na anyo ng itim na hari ng Jiao. Dahil nang marating niya ang Feather Transformation Realm, ang itim na hari ng Jiao ay mas makapangyarihan na ngayon kaysa sa kanya. Tama na ang kalokohan, uminom na tayo. Biglang nang inig ang higanteng ulo ng itim na hari ng Jiao sa may bungad ng kuweba. Pagkatapos ay lumitaw ang isang ulap ng itim na hamog, at nagsuot siya ng itim na damit, at biglang pumasok sa kuweba ng may ipo-ipo. Kung gustong uminom ni Kuya Itim na Jiao, uminom tayo hanggang sa gusto natin. Tumawa ng malakas ang unggoy na may 6 na daliri habang sinusundan niya ang itim na Jiao pabalik sa kuweba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 672 Pagsupil sa unggoy na may 6 na daliri. Ang unggoy sa tubig na tumanggap sa kanila ay namuhay ng may pagpapakumbaba, walang palasyong kristal o bahay na ginto, isa lamang kuweba sa ilalim ng dagat na hinukay mula sa bato, pinipigilan nito ang tubig na makapasok, ngunit sa loob nito ay medyo mainit at napakaluwag. Walang ibang mga tagapag-alaga ng demonyo sa loob ng kuweba. Ang hari ng itim na Jiao ay nakaupo sa tabi ng isang mesang bato, na puno ng karne at alak. Kumuha siya ng isang bote at nagsimulang uminom. Siyempre, sa oras na ito, si Yusuf Zok ay inilagay din sa likod ng mesa na bato, mahigit 1 metro lamang ang layo mula sa hari ng itim na Jiao, napakalapit. Natural lamang, handa nang kumilos si Yusuf Zok. Inihanda na niya ang purple droplet, handang ihampas ito anumang oras. Hahaha, tumawa ng malakas ang unggoy ng tubig na parang hangin, umupo at saka, itinaas ang isang garapon ng alak, at sumigaw ng malakas, binabati kita sa aking kapatid na si Black Jiao, maligayang pagdating. Nakaranas ka na ba ng isang uri ng hindi inaasahang pakikipagsapalaran? Paano mo nagawang mag-feather transform ng ganito kabilis? Hoy, tama ka sa pakikipagsapalaran, sabi ng itim na hari ng Jiao habang kinakain ang karne sa mesa, habang umunguya, kinain ko ang isang taong cultivator, at pagkatapos noon, umangat ang ranggo ko. Talagang hindi ka panipaniwala, ganoon ba? Gulat na bulalas ng unggoy ng tubig. Walang biro, hindi malinaw na sagot ng hari ng itim na Jiao. Nang humingi ng tulong ang mga tauhan mo, nasa kritikal na sandali ako ng feather transformang. Paano ako makakapunta rito? Pero nang matapos ko ang pagbabago, agad akong dumating. Kapatid na Black Jiao, isang pagbati para sa iyo. Magaling ang ginawa ng matandang unggoy na ito na gawin kang kapatid ko. Sabi ng unggoy sa tubig na puno ng pasasalamat. Tumigil ka na nga, hindi kita tinutulungan ng walang dahilan, sagot ng hari ng itim na Jiao habang umiikot ang mga mata. Hahaha, humahagalpak ng tawa ang unggoy ng tubig. Sa sandaling ito, muntik nang may bato ni Yusuf Zok ang purple droplet, napakagandang pagkakataon ng biglang napanganga ang water ape sa kakatawa. Gayunpaman, masyadong mabilis na isinara ng water ape ang kanyang bibig. Hindi nang ahas si Yusuf Zok na kumilos ng padalos-dalos. Kailangan niyang siguraduhin ang tagumpay sa isang hampas lamang, kung hindi,
Kung sasayangin niya ang patak, wala ng mga lila na patak na mananatiling buhay sa loob ng 24 na oras. Hindi niya talaga kayang sayangin iyon. Ano ang kondisyon mo? Magsalita ka ng diretso, kapatid na Black Jiao. Alam kong hindi ka tipo ng taong madaling matalo, mapang-asar na sabi ng Water Ape. Aba, hindi naman kalakihan, basta. Medyo namula ang mukha ng itim na hari ng Jiao at umamin sa mahina at nahihiya na boses, kamakailan lang, nagustuhan ko ang ang pag-ibig ng dragon at ng yang. Sandali, ang Water Ape, na kanina pa nakikinig, ay natigilan. Nakaawang ang bibig niya, parang nawalan ng kontrol ang utak niya. Nako, hindi napigilan ni Yusuf Zoc ang magmura sa loob-loob niya. Nako, ang galing ng ginawa ni Clayton Zoc. Isang pangungusap lang at tuluyan na niyang nagulat ang Water Ape. Tamang-tama ang tiyempo. Sa wakas ay sinunggaban niya ang pagkakataon at mabilis na pinalipad ang purple droplet. Dahil sa lapit ng distansya at sa kakulangan ng kahandaan ng unggoy ng tubig, nakaawang pa rin ang bibig, direktang tinamaan ni Yusuf Zoc ang lila na patak at diretsyong tumama sa bibig ng unggoy ng tubig. Sino? Nagulat ang unggoy ng tubig, may narinig siyang kakaibang ingay at naramdamang may nahulog sa bibig niya. Gayunpaman, sa sandaling mabigkas niya ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng malakas, nagkalabog ang mga buto habang isang malakas na shockwave ang lumabas mula sa kanyang katawan, na may halo ng liwanag na kumukurap-kurap. Posibleng dahil sa lakas ng gamot na umipekto. Naramdaman ng Water Ape na halos sumabog ang kanyang katawan, isang senyales ng isang nalalapit na tagumpay. Nang walang oras para mag-isip pa, agad siyang nagsimula ng mga ehersisyo sa paghinga upang matuno ang napakalakas na kapangyarihan ng gamot. Ipinakita ni Yusuf Zoc ang kanyang sarili sa sandaling iyon, isang ngiti ang lumapad sa kanyang mukha, dahil hindi niya inakalang magiging ganoon kadaling talunin ang Water Ape nang hindi dumadaloy ng kahit isang patak ng dugo, na nagtatatag ng koneksyon sa pagitan ng Panginoon at lingkod, na magkaugnay sa pagitan ng kaluluwa. Unggoy ng tubig, huwag ka nang mag-isip ng iba. Simulan agad na lutisin ang Supreme Divine Liquid na ipinagkaloob ng iyong Panginoon. Malapit ka na ring mag-feather transform, haha. Sa puntong iyon, tumayo ang hari ng itim na Jiao at malakas na sumigaw. Ang unggoy ng tubig, na parang hindi niya narinig ang boses ng haring itim na Jiao, ay nagpatuloy ng nakapikit, patuloy na nagtatrabaho upang i-channel at iwaksi ang enerhiya, isang celestial circuit ang paulit-ulit na nabubuo sa kanyang dantian, na nagpapadala ng mga alon ng enerhiya palabas mula sa loob ng kanyang katawan. Ikaw, pumunta ka sa pasukan at magbantay. Huwag mo akong hayaang makita ni Newman, utos ni Yusuf Zoc sa seryosong boses. Oo, agad na tumakbo ang Black Flood Dragon King papunta sa pinto, alerto sa anumang kaguluhan mula sa labas. Sa loob ng halos 3 minuto, umatras ang aura ng Six-Fingered Ape, at dumura ito ng isang golden core mula sa bibig nito. Sumabog ang golden core, at naging isang napakaliit na fetus na hugis unggoy. Phew! Ibinukan nito ang bibig at nilunok ang sanggol sa isang lagok, pagkatapos ay nagpakawala ng isang mahabang ungol sa langit. Biglang sumanghal ng malamig si Yusuf Zoc sa sandaling ito, pagkatapos sa isang pitik ng kanyang daliri, sabay na nanginig ang 8 perlas ng dugo sa kanyang isipan. Isang puwersang sumisipsip ang damaloy ng malalim sa kaluluwa ng 6 na daliri na unggoy. Ito ang pinakamataas na paraan ng pagkontrol sa buhay at kamatayan. Kung babawiin niya ang lilang patak mula sa katawan ng unggoy na may 6 na daliri, tiyak na mamamatay ang unggoy. Huwag, guro. Huwag po. Sigaw ng unggoy na may 6 na daliri habang nakahawak sa ulo nito. Nagsimula pang magbuga ng berdeng usok ang tuktok ng ulo nito, na parang may nasusunog sa loob ng katawan nito. Malamig na samangal muli si Yusuf Zoc at binawi ang kanyang daliri. Lumuhad sa lupa ang unggoy na may 6 na daliri, naghahabol ng hininga. Sa sandaling iyon, basang-basa ito ng pawis, at ang pawis ay naging dugo. Isa itong aral mula kay Yusuf Zoc dahil kahit na nakapagtatag na ng koneksyon sa kaluluwa ang Six-Fingered Ape sa kanya, nabigo itong lumuhad at kilalanin siya kaagad, at nang ahas pang ang sumigaw. Kung walang disiplina para maramdaman ang sakit, iisipin pa rin ng unggoy na siya ang hari. Guro, nangangako ng katapatan sa iyo si Hero Dixon.
Napaupo sa lupa ang unggoy na may 6 na daliri, ang buong katawan nito ay nakahandusay ng patag. Ipinatong nito ang ulo nito sa mga paa ni Yusuf Zok, isang kilos ng pinakamataas na protocol sa tribo ng mga unggoy sa tubig. Sa sandaling ito ay lubos na sunod sa Nuren. Hindi lang dahil kayang kontrolin ni Yusuf Zok ang buhay at kamatayan nito o dahil tinulungan niya ito sa feather transform. Ito ang marka sa kaluluwa nito, isang marka ng pagsunod, pagpapasakop, at paghanga. Para bang ang kaluluwa nito ay nalinis muli, ang mga buto, dugo, at kaibuturan ng kaluluwa nito ay taglay na ngayon ang di mabuburang marka ng katapatan. Tunay nga, ang purple droplet ni Yusuf Zok ay naglinis at nagdadalisay, hinuhugasan ang dumi sa loob ng katawan at dinadalisay ang kaluluwa ng iba, na lumilikha ng kamalayan sa pagsunod na parang likas, walang anumang pag-iisip ng paghihimagsik. Ito ang kamangha-manghang pangyayari sa purple droplet. Hari, dumating ang sakuna. Sa puntong ito ay isang sigaw ng alarma ang narinig mula sa labas ng kuweba, na parang marami ang nagmamadaling lumapit. Mabilis na naging invisible si Yusuf Zok, at tumalon ang six-fingered ape, kasabay ng pagtataas ng kilay ng Black Flood Dragon King. Ano ba ang problema mo at nagpanik ka? Magsalita ka bilis, sigaw ng unggoy na may 6 na daliri. 5 figure ang sumugod sa pasukan ng kuweba, lahat sila ay mga demon cultivator sa Condensing Peel Realm. Pagpasok pa lang nila sa kuweba, sabay-sabay silang lumuhad at nagsabi, "Haring-hari, isang malaking grupo ng mga taong nagsasaka ang umaatake, hinahamon tayo sa ibabaw ng dagat." Nakarating na naman sila. Malakas na hinampas ng unggoy na may 6 na daliri ang mesa. Mabuti, ipapakita ko sa kanila ngayon din, ha? Lumabas muna kayong lahat. Makikipagkita ako sa kanila maya-maya. Biglang ikinumpas ng unggoy na may 6 na daliri ang kanyang kamay. Oo, agad na pagsang-ayon ng 5 at saka mabilis na umalis. Guro, ang mga tao ay naparito upang humamon. Medyo nailang ang unggoy na may 6 na daliri dahil ang kanyang bagong amo ay isa ring tao. Kailangan na niyang sundin ang utos ng bagong amo. Kung hindi siya pinayagan ng kanyang bagong amo na pumatay ng mga tao, ang magagawa lang sana niya ay sumunod. Sino nga ba talaga sila? Saang mga sekta? Tanong ni Yusuf Zok. Sila ay mula sa Demon Hunting Chamber of Commerce at sa Saint Dragon Pavilion. Nitong mga nakaraang araw, 3 beses ko na silang nilabanan. Sagot ng unggoy. Tumango si Yusuf Zok, nag-isip sandali, at pagkatapos ay biglang nagsabi, "Clayton Zok, alamin mo ang buong sitwasyon at magulat ka sa akin. Mula ngayon, tutulungan kita ng husto sa mga laban mo, pero kailangan may mga patakaran dito. Bukod dito, simula bukas, sisimulan ko na ang pagkolekta ng mga halimaw. Kayong dalawa ang tutulong sa akin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 673 ang lila na bato. Mabilis na umalis at bumalik ang hari ng itim na Jiao, sumugod pabalik sa kuweba at agad na nag-anunsyo, ang kalaban ay may isang feather transform, 3 golden cores, 6 na solidifying pills, isang kabuuang 10 tao, at hinahamon nila tayo sa isang tunggalian. Ano ang ibig sabihin ng hamon tayo sa isang tunggalian? Narinig na ni Yusuf Zok ang terminong iyon ngayon lang. Hamon sa isang tunggalian. Isa ba itong away o isang gulo? Nang marinig ang tanong ni Yusuf Zok, parehong napa-facepalm ang Black Jiao King at ang Six-Fingered Ape. Hindi man lang alam ng kanilang bagong amo kung ano ang isang hamon ng tunggalian. Ang hamon ng tunggalian ay nangangahulugan na ang magkabilang panig ay mag-aayos ng kanilang mga pormasayon at pagkatapos ay magpapadala ang bawat panig ng isa o ilang tao upang lumaban. Matiag ang paliwanag ng unggoy na may 6 na daliri. Biglang natauhan si Yusuf Zok at saka humajijek, sa ganyang paraan ng pakikipaglaban, mas marami kang talo kaysa panalo, di ba? Hindi kailanman nanalo. Nahihiyang sabi ng 6 na daliri, masyadong tuso ang mga tao. 3 duel na ang naganap sa amin nitong mga nakaraang araw. 7 ang natalo namin dahil sa solidifying peel, at wala ni isa sa kanilang mga kasama ang namatay. Paf! Muntik nang dumura ng dugo si Yusuf Zok. Halata naman. Tila sinadya ng mga tao na mahuli ang kahinaan ng mga demon cultivator para gawin iyon. Kung hindi, kung ang mga demon cultivator ay dumagsa,
paanong walang mamamatay sa kanilang mga kaaway. Napakatanga, napakatanga. Paulit-ulit ka na lang natatalo sa ganitong klaseng laban, bakit mo pa tinatanggap ang mga hamon nila? Malinaw na sinasamantala nila ang paraan mo ng pakikipaglaban. Sabi ni Yusuf Zok nang may mapait na ngiti. Pero dahil naghain sila ng hamon, paano natin hindi matatanggap ang laban? Isa laban sila sa isa, hindi naman siguro tayo maaaring magpadala ng 2 tao para labanan sila, di ba? Paano kung kumalat ang balita? Nakakahiya naman yun. Bulong ng unggoy na may 6 na daliri. Ang iyong paraan ng pag-iisip ay walang iba kundi isang masungit na diwa ng pagiging mapagmataas, na dapat purihin sa katapangan. Agad na pinalaki ng 6 na daliri ang kanyang dibdib. Oo, sila ay mga kabalyero, mandirigma, hindi kasuklam-suklam na mga duwag. Pero napakalaki naman ng kahangalan. Biglang sumiklab ang pagmumura ni Yusuf Zok, sino ang kaaway mo? Sila ang mga mortal mong kaaway, na gustong pumatay sa iyo, at ang diwa ng pagiging mapaglabanan ang inaalala mo kapag nakikipaglaban ka sa kaaway. Ang tanging layunin ay patayin ang kalaban, ang pahigain sila habang ikaw ay nakatayo, iyan ang tagumpay. Alam ng mga tao na mahalaga sa iyo ang mukha mo, alam nila na kapag nag-propose sila ng one-on-one fights, hindi ka tatanggi. Kaya nga nila inuubos ang lakas mo gamit ang pamamaraang ito. Kapag napatay na ang karamihan sa iyong pangunahing puwersa, dadagsa sila at puputulan ka na parang paghihiwa ng mga gulay. Nababahala ka ba sa pagiging mapagmataas laban sa mga tagapagsakang ito? Sa huli, hindi mo rin malalaman kung paano ka namatay. Sampain ang mga taong iyon. Hindi naman talaga tunay na hanggal ang Six-Fingered Ape at ang Black Jiao King. Nang ipaliwanag ito ni Yusuf Zok sa ganitong paraan, saka lang nila naintindihan. At tama si Yusuf Zok. Kung dadagsain nila ang kanilang mga kalaban, ilan sa kanila ang mamamatay, sa halip na ang sitwasyong ito kung saan ang kanilang panig lamang ang mawawalan ng mga miyembro, at wala ni isa sa mga kalaban ang mamamatay. Susundin namin ang utos ng Panginoon. Agad na yumoko ang unggoy na may 6 na daliri kay Yusuf Zok, at ganoon din ang ginawa ng haring itim na Jiao. Ilan ang meron ka? Ngumiti si Yusuf Zok at nagtanong. 9 na may solidifying peel, halos 200 sa big fetus breath, 4 o 500 sa small fetal respiration, kasama kaming 2 sa feather transform. Ibigay mo ang utos ko, utusan mo ang 9 na may hawak na solidifying peel na pamunuan ang lahat ng maliliit na demonyo sa fetus breath realms para mag-ambush 100 liang layo, sa kanilang pagbabalik. Kung makita nila ang kalaban, anuman ang kanilang antas ng kultura, dapat silang sumalakay ng maramihan. Sa sandaling makita mo sila, makipaglaban ka agad, sugatan man sila o masiglang tumalon, patayin mo agad-agad. At saka, pagkatapos, lalabas ka at sasagutin ang kanilang hamon sa tunggalian, at kalabanan ng human cultivator na iyon sa feather transform. Munting itim, magtago sa ilalim ng tubig, at kapag ang 6 na daliri na unggoy ay pantay na nalabanan ang kalaban, sisabog ka sa tubig at papatayin ang isang gininto angkor. Tandaan, kailangan mong pumatay ng isa sa isang suntok lang. Hanggat nakapatay ka ng isang golden core, malaki ang kikitain mo sa round na ito, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, napakadali lang pumatay ng isang golden core. Agad na yumoko ang Black Jiao King bilang tugon. Six-Fingered Ape, ang gawain mo ay samantalahin ang human cultivator sa feather transform, at pigilan siya sa pagsadyop sa kanyang mga kasama. At kapag napatay na ni Little Black ang isang golden core, ipagpatuloy ang pagpatay sa mga golden core. Sa oras na iyon, tiyak na magkakagulo na sila. Simulan natin ito sa ngayon, hindi ako sigurado sa aktwal na antas ng paglilinang ng ating mga kalaban. Gayunpaman, sa ganitong paraan kalalaban, hindi ka malulugi. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay. At, kung maaari pong mahuli ng buhay ang isang bilanggo, ibalik ninyo sa akin ang isa. Sige, walang interes si Yusuf Zok na panoorin ang laban ng mga human cultivator at demon cultivator. Matapos ikumpas ang kamay para paalisan sila, sumenyas siya na maaari na nilang ituloy ang plano. Salamat po, Guro. Yumoko muli ang dalawa at naglakad palabas, dali-dali ring inutusan ang mga alipors sa labas ng kuweba na mag-ambush.
Inihanda ng hari ng itim na Jiao ang patibong, at pagkatapos ay sumugod palabas ang unggoy na may 6 na daliri. Hindi nag-alala si Yusuf Zok tungkol sa mga potensyal na sakuna. Ito ang dagat, ang nasasakupan ng mga demon cultivator. Ang iilang human cultivator ay nakahanap lamang ng kahinaan ng mga demon cultivator para gamitin ang kanilang mga panlilinlang. Hanggat ang tugon ay naiiba sa nakasanayang pamamaraan ng mga human cultivator, tiyak na matatalo ang kalaban. Parang ang mga demonyong tagapagsanay ay palaging nasusupol ng mga tao dahil lamang sa sila ay walang kakayahan, hindi kasing tuso ng mga tao. Umiling si Yusuf Zok, pagkatapos ay umupo upang uminom at kumain ng karne, na tila isang uri ng isda, at mabango. Wala pang 40 minuto ang lumipas nang makarinig si Yusuf ng mga alulong at hiyawan mula sa labas ng kuweba. Di nagtagal, sumugod papasok ang hari ng itim na Jiao, kasunod ang unggoy na may 6 na daliri, na may hawak na 2 elixir cultivator. Nakita ko na ang Panginoon ay matalino at mahusay sa pakikipaglaban, na may mga banal na estratehiya. 7 ang napatay natin at 2 ang nabihag natin, hahaha. Humagalpak ng tawa ang unggoy na may 6 na daliri, puno ng dugo ang katawan, at mabangis ang mukha. Nakatakas ba ang feather transform? Natatawang sabi ni Yusuf. Masyado siyang tuso. Pagkakita niya kay Black Jiao na sumugod palabas, agad siyang tumakbo palayo, sampain mo. Mura ng 6 na daliri na unggoy. Tao ka ba? Nang sandaling iyon, ang 2 elixir cultivator na hawak ng 6-fingered ape ay mukhang hindi makapaniwala, isang tao na siyang Panginoon ng 2 dakilang feather transform demon cultivator. Paano nangyari iyon? Sampailan mo sila, tanggalin mo lahat ng ngipin nila. Sabi ni Yusuf habang ngumunguya ng karne nang hindi man lang lumilingon sa kanilang direksyon. Hahaha, sabay na gumalaw ang hari ng itim na Jiao at ang unggoy na may 6 na daliri, sumasampol sa kaliwat kanan. Pagkatapos ng 3 o 4 na sampal, namamaga ang mga mukha ng 2 elixir cultivator na parang mga ulo ng baboy. Itago mo na lang muna ang mga iyan, babalik na tayo sa Crystal Palace. Tumayo si Yusuf at sinabing. Ayon din ba sa upuang ito? Biglang tanong ng unggoy na may 6 na daliri. Itong upuang ito, napataas ang kilay ni Yusuf. Ang isang hamak ay nararapat mamatay, nakagawian na iyan, Panginoon, payapain mo po ang iyong galit. Malakas na sinampal ng unggoy na may 6 na daliri ang kanyang mga tainga. Mula ngayon, tatawagan kang Kedzok. Ang terminong upuang ito, ay angkop sa akin, ang upuang ito. Itong upuang ito, dalhin ninyong 2 ang 2 tao at sundan ninyo ang upuang ito pabalik sa Crystal Palace, Little Black, magbagong anyo kayo. Opo, Panginoon. Tumalon ang itim na Jiao papunta sa bungad ng kuweba, at sa isang pag-iling ng kanyang katawan, natapos niya ang kanyang pagbabagong anyo. Tumalon si Invisible papunta sa kanya. Agad na sumunod ang unggoy na may 6 na daliri, nakarga ang 2 tao, at inutusan ang iba pang maliliit na demonyo na manatili sa bahay at huwag gumala. Siya nga pala, Panginoon, marami tayong nakuhang samsam, kabilang ang mga human elixir, mga armas, at maging ang mga solidifying pills, mga kakaibang kayamanan, at iba pa. Nasa singsing ko silang lahat, sabi ng hari ng itim na Jiao habang lumalangoy siya. Anong klaseng kakaibang kayamanan? Tanong ni Yusuf, na may pagkausyoso. Mayroong isang kakaibang lilang bato na nakatago sa isang golden core na tao, naglalabas ito ng hindi kilalang enerhiya, hindi ko ito nakikilala o ng 6-fingered. Dalhin mo rito para makita ko. Pero itago mo rin para sa akin ang mga solidifying pills, elixir, at mga armas na iyon. Kailangang mag-cultivate ang 2 ginang ninyo at kakailanganin nila ng maraming elixir. Opo, narito na po, Panginoon, hulihin ninyo. Habang tumutugon, binaril ng haring itim na Jiao ang isang bagay mula sa tuktok ng kanyang ulo, isang lilang bato na hugis diamante. Gayunpaman, nang makita ni Yusuf ang bato, ang mga dugo sa kanyang isipan ay nagsimulang tumibok ng malakas. Putek, sigaw ni Yusuf, iniabot ang kanyang kamay, at agad na nahulog ang lilang bato dito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 674 na bukas na siyam na perlas.
Ang paglitaw ng lilang batong iyon ay agad na nagpakirot sa lahat ng blood beads sa isipan ni Yusuf Zok, isang tugon na katulad ng desperadong pagnanasa na nararanasan ng isang gutom na pulubi nang makatanggap ng isang malaking puting steamed bun. Hindi pa natatagalan ni Yusuf Zok na mahawakan ang lilang bato nang sumabog ito ng malakas, at isang napakalaking bagzo ng lilang enerhiya ang lumabas sa kanyang palad patungo sa mga blood beads sa kanyang isipan. Napakabilis ng proseso, kusang umikot ang mga blood beads at hinihigop ang enerhiya mula sa lilang bato. Nako, walang anumang pagkagulat, nakita ni Yusuf Zok ang ikasyam na blood bead na lumitaw sa ibabaw ng 8. Habang umaandar ang ikasyam na blood bead na ito, ang kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw at manginig, maging ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga linya ng lilang liwanag. Nagliliwanag ang mga alon, at ang mga mata ni Yusuf Zok ay nagniningning sa lilang liwanag. Napansin ng hari ng itim na Jiao at ng unggoy na may 6 na daliri ang mga pagbabago kay Yusuf Zok, kaya pareho silang nagulat at agad na huminto. Tuloy lang, sigaw ni Yusuf Zok, habang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa likod ng Black Jiao, nakakuyom ang mga ngipin at nagtitiyaga. Walang nararamdamang paparating na pagsabog, sa halip, bigla siyang nakaramdam ng enerhiyang nagpapalakas sa kanyang katawan. Sa pag-activate ng isa pang blood bead, lahat ng aspeto niya ay muling nagbago, nagbanggaan ang laman at mga buto, na-sublimate ang dugo, at ang mahalagang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay kumulo ng husto. Patuloy na kumurap-kurap ang 9 na perlas, at ang kanyang paningin ay naging isang ganap na lilang mundo. Hindi pa nangyari ang fenomenong ito sa nakaraang 8 beses. Matapos ma-activate ang naunang 8 blood beads, kinailangan niyang paulit-ulit na mag-eksperimento para malaman kung may mga bagong superpower na lumitaw. Pero ngayon, tila may lumitaw ng bagong superpower. Ang superpower ay nagpakita sa harap ng mga mata, ang mundo ngayon ay isang tanawin ng lila. Kaluskos, 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 ilang paghinga pa lamang ang lumipas. Ang 9 na walang tigil na kumikislap na blood beads ay biglang sumabog kasabay ng malalakas na pagsabog, na parang nakuryente, at ang umuungal na tunog na iyon ay konektado sa kanyang mga mata, na sumiklab din kasabay ng ingay ng mga discharge ng kuryente. Lagok, pagkatapos ng 2 kislap mula sa kanyang mga mata, nang ipikit at muling buksan ni Yusuf Zok ang mga ito, biglang may kumislap na lilang liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Tunay nga, ang mga iyon ay malalaking sinag ng liwanag, mga lilang sinag ng liwanag, mga sinag na parang kidlat. Sizzle, kung saan dumadaan ang mga sinag ng liwanag, umuugong ang dagat, at pagkatapos ay ang kambal na sinag na iyon ay sumilay sa ilalim ng dagat patungo sa ibabaw, na bumubuo ng 2 kulog na kidlat sa kalangitan. Diyos ko, sa wakas ay tumigil ang itim na Jiao at ang 6 na daliri na unggoy dahil, sa sandaling iyon, pareho silang nakaramdam ng pagsabog ng enerhiya ng makalangit na kapigatian, ang kapangyarihan ng isang pagsubok na nagbabanta sa buhay. Pumikit si Yusuf Zok, at ang lilang liwanag ay naglaho, bumalik sa normal. Ngunit sa sumunod na segundo, nang buksan niya itong muli at biglang lumingon upang tingnan ang isang cultivator na hawak ng 6-fingered ape, ang mga mata ay kumislap ng kuryente. Kaluskos, nang kumislap ang kidlat mula sa kanyang mga mata, 2 guhit ng lilang kulog ang lumabas, na tumama ng diretso sa mga mata ng cultivator. Boom! Parang kulog, ang mga mata ng magsasaka ay naging abo sa takot, ang ulo ay agad na sumabog, at di nagtagal, ang buong katawan ay tila nasunog ng matinding init, naging see-through, at sa sumunod na segundo, ito ay nalinis sa hangin, walang duda. Ang isa pang cultivator, na nakasaksi nito, ay labis na natakot kaya't umiwas ng tingin, at agad na nawalan ng malay. Nang inig ang buong katawan ng 6 na daliri na unggoy habang hindi mapigilan ng itim na hari ng Jiao ang paglunok ng kanyang laway. Lumalabas ba ang mga kidlat na iyon sa mga mata ng kanilang amo? Pero bakit kulay lila ang mga ito? Napakalaking kapangyarihan. Muling ipinikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, at nang idilat niya ang mga ito, isa pang sinag ng lilang liwanag ang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang napatay, sa halip, itinutok niya ang sinag patungo sa ibabaw ng dagat. Pagkatapos ng ikatlong pagtatangka, sinubukan niya ulit ngunit walang lumitaw na lilang agos. 3 pagkakataon. Huminga ng malalim si Yusuf Zok,
Ang lilang liwanag ay hindi makapangyarihan sa lahat, hindi ito laging lumilitaw. Tulad ng pagiging di nakikita o mga lilang patak, ang paggamit nito ay limitado sa isang tiyak na bilang ng beses bawat araw. Gayunpaman, tila dapat itong lumitaw ng 3 beses sa loob ng 12 oras. Bilisan mo, bumalik ka na sa Crystal Palace, kailangan kong ihiwalay ang sarili ko para sa paglilinang, walang pagkaantala. Sigaw ni Yusuf Zok. Umungol, kinagat ng hari ng mga itim na jawlong ang dulo ng kanyang dila, sinunog ang sarili niyang diwa, doble ang bilis ng paggalaw niya kumpara noong papunta siya roon. Mabilis na sumunod ang unggoy na may 6 na daliri na parang kidlat. Pagkalipas ng 5 oras, bumalik ang grupo sa Crystal Palace. Agad na pumasok si Yusuf Zok sa silid-aralan ni Black Jawlong at nag-utos na huwag siyang istorbohin ni Newman. Nang ma-activate ang 9 pearls, tila naabot na niya ang isang limitasyon, nalagpasan ang isang hadlang, habang isang bagong superpower ang lumitaw nang hindi niya sinasadya, isang kakayahang katulad ng liwanag, katulad ng kidlat at kulog, na may dalang isang uri ng malakas na impact at sumasabog na enerhiya. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang enerhiyang ito at lubos na maunawaan ang mga pagbabago sa loob niya, kaya't inihiwalay niya ang sarili, ninanais ang pag-iisa. Langit-ngit, hindi nagtagal pagkaupo, nagsimulang pumilipit ang katawan ni Yusuf Zok, pagkatapos ay lumiit at naging pino ang kanyang mga buto, lumiit ang kanyang katawan, at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo at naging isang figurine na mahigit 1 metro ang taas. Kasabay nito, nagiba ang itsura ng mukha niya, at naging ibang-iba ito na kahit siya ay hindi makilala. Pagliit ng buto, napasinghap si Yusuf Zok, isa itong bagong superpower na nagbigay daan sa kanya upang paliitin ang kanyang mga buto at baguhin ang kanyang hitsura. Squeak! Sinubukan niyang palakihin ang sarili niya, para tingnan kung kaya niyang umabot ng ilang metro ang taas, pero nang bumalik siya sa orihinal niyang laki, hindi na siya makagalaw pa. Ibig sabihin, ang kaya lang niyang gawin ay paliitin ang mga buto at baguhin ang hitsura, hindi ang paglaki. Ano pa ba? Pinakawalan ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis, ngunit hindi ito makalusot sa Crystal Palace, na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng ideya tungkol sa katangian ng Crystal Palace, dahil hindi ito kayang makapasok ng kanyang mental na kapangyarihan. Dapat sana mas lumakas din ang mind control, di ba? Kung na-triple ito, dapat ay kaya ko nang hipnotismahin ang isang tao sa Golden Core Realm agad-agad. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Ang pag-activate ng ika-9 na blood bead ay nagpapatunay na tinatahak niya ang landas ng isang tunay na powerhouse. Ang 9 ay isang sukdulang numero, at ang 9 na perlas ay dapat sumisimbolo ng isang bagay. Ang lilang kidlat na iyon ay dapat, pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, siguro ito ay kombinasyon ng liwanag at kidlat, na may taglay na matinding temperatura, may dalang mapanirang enerhiya, at maging ang lakas ng kulog. Mga kwintas ng dugo, patuloy mo ba akong bibigyan ng mga sorpresa habang tayo ay umuusad? Gustong tumawa ni Yusuf Zok, ang tumawa ng malakas. Dahil ang ika-9 na butil pa lamang ay nagbibigay ng ganitong makapangyarihang kakayahan, ano kaya ang mangyayari kapag na-activate niya ang ika-10 o ika-20 butil? Sa pagkakataong ito ay walang naramdamang paparating na pagsabog, marahil dahil kakaabante ko lang sa Big Fittest Breath Stage, kung hindi, ang biglaang pag-activate ng blood bead ay tiyak na haantong sa isang pagsabog. Ma'am, hindi ko kayang magpahuli sa aking antas ng cultivation, kailangan ko itong patuloy na palakasin upang maging handa sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Sa pag-iisip nito, nagsimulang mahinahong maramdaman ni Yusuf Zok ang anumang hindi inaasahang pagbabago na maaaring idulot ng ika-9 na blood bead. Tama, ang mga lila na patak. Naisip ni Yusuf Zok ang mga lila na patak at, walang takot na sayangin ang mga ito, direktang humigop ng isang patak. Pagkatapos tumama ang isang patak sa lupa, bumunot siya ng isa pa. 2 patak. Nagulat si Yusuf Zok, kaya na ba niyang gumawa ng 2 patak ng sabay-sabay? May ikatlong pagbagsak ba? Sinubukan ulit ni Yusuf Zok, at lumitaw ang ikatlong patak. Kumabog ng malakas ang puso niya, at nanigas ang buong katawan niya sa kaba. Pero nang subukan niyang patakin ang pang-4 na patak, hindi ito lumabas. Ang purple drops ay hindi gatas, hindi ito isang bagay na basta na lang pwedeng pigain ng biglaan. Gayunpaman,
Kahit 3 patak ay isang hindi inaasahang kasiyahan. Kung walang mga aksidente, ang aking telekinesis ay aabot sa mahigit 70,000 metro, ibig sabihin, mga 180 li. 180 li, kung saan ang feather transform ay hindi man lang umaabot sa 100 li, kaya ang telekinesis ko ay malamang maihahambing sa isang nascent stage expert. Kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok sa pananabik, ang kanyang napakalawak na mental powers, lilang titig, invisibility, purple light sword, purple drops, lahat ng ito ay magiging kanyang dakilang kabisera habang siya ay gumagalaw sa mundo, gamit ang mga ito ay wala siyang kinatatakutan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 675 Pagbihag sa mga demonyo hanggang sa Timog Kontinente. Matapos mag-aral ng mag-isa sa silid-aralan ng 6 na oras, sa wakas ay tumayo si Yusuf Zok at lumabas. Paglabas niya, sina Ruth Wilcox at Amber Vance ay balisang naghihintay sa labas kasama ang kanilang 3 anak na babae. Nasa labas ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nang makita nilang lumabas si Yusuf Zok, sina Ruth Wilcox at Amber Vance ay parehong may pulang gilid sa paligid ng kanilang mga mata. Bumalik si Yusuf Zok at hindi nagsalita, diretsyong nag-isa. Akala nila may nangyari. Ayos na ako ngayon. Galing ba kayong dalawa sa pag-iisa? Ngumiti si Yusuf Zok at tiningnan ang antas ng cultivation ng 2 babae, hindi naman masama, pareho na silang nakarating sa late glimpse stage. Manamham, sabay na tumango ang 2 babae, at buong pagmamalaking sinabi ni Amber Vance, mas malakas tayo. Walang pagmamadali, dahan-dahan lang. Hindi inaasahan ni Yusuf Zok na ang 2 babae ay magiging napakalakas. Ang dahilan kung bakit niya sila hinayaan na magsaka ay upang bigyan sila ng layunin, upang magbigay inspirasyon sa kanila na patuloy na mamuhay dito ng may determinasyon. Siyempre, mas mabuti para sa kanila kung mas mataas ang kanilang antas ng cultivation. Gusto niyang tumira kasama nila ng libu-libong taon. Habang pabalik ang lahat sa Crystal Palace, tinatanong nina Clayton Zok at Kate Zok ang taong Dan cultivator na iyon. Napagpasyahan ni Yusuf Zok na lahat ng demonyong tagapagtatanim na mapasuko sa hinaharap ay gagamitin ang kanyang apelyidong Zok, isang apelyidong ipinagkaloob. Sina Clayton Zok, Kate Zok, at ang demonyo ni Yusuf Zok ay simula pa lamang. Plano niyang mas lalo pang sumuko. May nalaman ka ba? Umupo si Yusuf Zok sa upuang pangkaraniwan at walang pakialam na tumingin sa tagapagtatanim ni Dan na takot na mabasa ang kanyang pantalon. May nakuha tayo. Galing siya sa Cheney sect, at isa siyang batang Panginoon. Tumawa si Black Jiao. Mula sa sektang Cheney, tumaas ang kilay ni Yusuf Zok, at tinitigan ang lalaki, ano ang pangalan mo? Hindi ka taga Saint Dragon Pavilion. Re. Hindi mapigil ang nanginginig ang lalaki, walang tigil ang panginginig ng kanyang mga labi dahil malinaw na malinaw sa kanya ang kanyang kapalaran at kung ano ang kasunod nito, na walang dod ang kamatayan. Magsalita ka ng maayos, galit na singgal ni Yusuf Zok. Nakatayo sa gilid sina Ruth Wilcox at Amber Vance at dinilaan ang kanilang mga dila. Kahanga-hanga na ang husay ni Yusuf Zok ngayon, at talagang kahanga-hanga. Lumabas siya ng isang araw at bumalik na may dalang isang malaking demonyo na ilang metro ang taas. Nabalitaan nilang isa itong unggoy sa tubig, napakalakas, at ngayon ay isang demonyong alipin ni Yusuf Zok. Oo. Ako ay mula sa sektang Cheney. Nandito kami sa East Sea sa utos ng Saint Dragon Pavilion, paulit-ulit na tumango ang lalaki. Nakikinig din ba ang Cheney sect sa Saint Dragon Pavilion? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zok. Lahat ng sekta sa mundo ay miyembro ng Saint Dragon Pavilion, bahagi ng Alliance of Inquiring Path. Ano ang pangalan mo? Tumango si Yusuf Zok at nagtanong. Ang pangalan ko ay Bentley Acme. Bentley Acme, haha. Malakas na tawa ni Yusuf Zok. Kilala mo ba si Aiden Acme? Aiden Acme. Natigilan si Bentley Acme bago nagsalita, kilala ko siya. Siya ang bunsong anak ng ating sect master, pero ngayon ay pumasok na siya sa Saint Dragon Pavilion para sa cultivation. Si Aiden Acme ay anak ng sect master ng Cheney sect. Naging malamig ang tingin ni Yusuf Zok. Ginawan siya ng mali ni Aiden Acme, kung hindi tumakas si Aiden Acme, hindi sana namatay si Ariel Higgins, at hindi sana nahuli si Paisley Kirk. Ano ang antas ng cultivation ng iyong sect master?
Malamig na tanong ni Yusuf Zok. Hindi ko alam ang mga detalye, umiling si Bentley Acme. Ang antas ng cultivation ng sect master ay karaniwang sikreto ng isang sekta dahil ang sect master ang pinuno ng isang sekta, ang haligi na sumusuporta sa isang sekta, kaya kadalasan ay hindi natin nakikita ang sect master. Pero narinig ko na dapat ay nalampasan na ng ating sect master ang nascent soul cultivation level, at sinasabing nalampasan na niya ang nascent soul tribulation number. May tribulation number ba kapag narating na ng isang tao ang nascent soul stage? Tumangala si Yusuf Zok kay Black Jiao at sa unggoy na may 6 na daliri. Oo, meron. Kapag pinatigas ng isang tao ang kanyang tableta upang makapasok sa Golden Core Realm, naroon ang 4-9 tribulation. Kapag ang feather transformation ng isang tao ay umunlad patungo sa nascent soul realm, iyon ay ang 5-9 tribulation. Sagot ni Black Jiao. Ilan ang kabuuang miyembro ng sekta ninyo? Saan matatagpuan ang sekta ninyo? Nag-isip sandali si Yusuf Zok bago muling nagtanong. Ang aming sekta ay may mahigit 1,000 miyembro at matatagpuan sa bundok Tianzhou sa Suzhou. Panginoon, iligtas mo po ang buhay ko, lahat tayo ay tao. Naglakas loob si Bentley Acme na sumigaw ng malakas. Hihihi, natawa si Yusuf Zok nang marinig ang mga sinabi ni Bentley Acme. Hindi niya pinatay si Aiden Acme dati, pero nagdulot iyon ng gulo. Kaya paano niya magagawang magligtas ng isa pa? Hindi ka tao. Tumawa si Yusuf Zok. Hindi lahat ng tao sa kontinente ng Saint Dragon ay hindi tao. Bawat isa sa kanila ay isang bastardo na pagong o isang itim na dragon sa baha. Itim na Jiao, ilayo mo siya, senadoryas ni Yusuf Zok gamit ang kanyang mga mata. Hey, fair na. Binuhat ni Black Jiao ang Bentley Acme at lumabas. Hindi nagsalita sina Ruth Wilcox at Ember Vance, dahil ang desisyon ni Yusuf Zok ang tanging mahalaga. Sa mundong ito, kung hindi ka papatay ng iba, papatayin ka rin ng iba, kaya nasa kay Yusuf Zok ang desisyon. Marahil dahil sa lahat ng pinagdaanan nila nitong mga nakaraang araw, naging baliwala na sa dalawang babae ang pagpatay. Ilang sandali pa, bumalik si Black Jiao, at inutusan ni Yusuf Zok si Black Jiao na kunin ang lahat ng samsam ng digmaan. Para mapataas ang antas ng cultivation ninyong dalawa binibini, ang isa ay umaasa sa mga elixir na ito, at pangalawa, kailangan din ninyong tumulong sa pamamagitan ng paggabay. Gusto kong maabot nila ang innate stage sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay sabay-sabay tayong pupunta sa foundation establishment. Malakas na utos ni Yusuf Zok. Oo. Kasama sina Sandy at Brian Zok, lahat ng mga demon cultivator ay lumuhad. Dito, si Sandy ay isa ring demonyong alipin, kinailangan din niyang makinig kay Yusuf Zok at sa dalawang pangunahing babae. Bagamat gustong-gusto ng 3 batang babae na makisali sa dual cultivation kasama si Yusuf Zok, hindi nila ito pinag-usapan ngayon at ang tanging magagawa lang nila ay pasayahin ang 2 pangunahing babae, naghihintay ng tamang sandali. Ilang araw din kaming naantala dito. Six Finger, Black Jiao, makakahanap ka ba ng bangka? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Sige, bibili ako, sabi ni Six Finger Ape, habang buong kumpiyansang pinapalo ang dibdib. Siguraduhin mong may mga supply ang bangka, maraming tubig tabang at iba pa, nakuha mo ba? At saka, ngayong gabi, kayong dalawa ay sasamahan ko sa paggawa ng chart ng dagat. Kailangan ko ang pamamahagi ng mga demon cultivator sa baybayin, pagkatapos ay Totonggo tayo patimog, huhulihin ang mga demonyo sa daan. Oo, matapos tumugon ng sabay ang 2 dakilang demonyo, hinayaan ni Yusuf Zok na maghiwa-hiwalay ang lahat, at isinama rin niya sina Ruth Wilcox at Ember Vance sa panloob na silid na may kama na jade. Pagkasara ng pinto, niyakap ni Yusuf Zok ang 2 babae. Nahiya ang 2 babae at hindi naglakas loob na magtinginan, kaya nagkunwari silang walang kaalam-alam na tumingin sa ibang lugar. Paano kung tayong 3 ang mag-dual cultivation? Biglang tumawa si Yusuf Zok na may kasamang ihey. Dual cultivation ang laki ng ulo mo. Kinurot siya ni Ruth Wilcox ng malakas. Napakasama mo. Hindi rin siya pinakawalan ni Ember Vance, at kinurot pa siya ng malakas. Napangiwi si Yusuf Zok sa sakit pero hindi niya binitawan, mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa 2 babae. Sa mundong ito, tayong 3, hindi tayo kailanman maghihiwalay.
Mahirap para sa inyo ang mga araw na ito, pero magiging maayos din ang lahat, maniwala kayo sa akin. Niyakap sila ng mahigpit ni Yusuf Zok at sinabing, "Alam namin." Bumitaw ang dalawang babae sa kanilang pagkakahawak, bawat isa ay nakapatong ang kanilang mga ulo sa kani-kanilang dibdib, tig-iisa sa magkabilang gilid. "Kung gayon, matulog na muna tayong tatlo," sabi ni Yusuf Zok at naglakad patungo sa kama na gawa sa jade. Sa panaginip mo, sabay silang kumawala at saka tumakbo palabas na humahagalpak. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, gustong-gusto niya ang ganitong uri ng buhay. Nang gamabi na, si Six Finger Ape ay mahusay na sa kanyang gawain at nakakuha pa nga ng bangka. Bagamat hindi kalakihan, ito ay mas mainam kaysa sa isang sasakyang pangingisda at ito ay nakaangkla sa ibabaw ng dagat. Tinawag siya ni Yusuf Zok at si Black Jiao upang magsalaysay habang siya naman ay kumuha ng papel at panulat upang gumuhit ng chart ng dagat. Sa daan patungo sa katimugang kontinente, mayroong 14 na dakilang demonyo ng Golden Core, at balak ni Yusuf Zok na hulihin ang mga demonyo habang patungo siya sa katimugang kontinente. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 676 na bundok ng manok sa Timog Kontinente. Isang maringal na bangkang delayag, 5 walang kapantay na kagandahan, 2 demonyong nagbabagong anyo ng balahibo, at isang maliit na batang bulag, ang naglayag patimog. Matapang na nakaupo si Yusuf Zok sa unahan ng bangka, kasama ang 3 magagandang demonyo na minamasahe ang kanyang mga balikat at binti. Nagbasa ng libro si Ruth Wilcox, nagsanay si Ember Vance sa kanyang paggamit ng espada, at ang nagngangalit at mapanganib na mga alon ng dagat ay hindi nagdulot ng takot sa grupo dahil ang 2 demonyong balahibo na nagbabago ng balahibo ay nasa dagat sa ibaba, na nagbabantay sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos ng 7 araw na paglalayag, ang napakalaking ulo ng itim na Haring Jiao ay lumitaw mula sa tubig, at nang ibukan nito ang bibig, iniluwa nito ang isang halos patay ng demonyong tagapagtatanim sa kubyerta, habang ang unggoy na may 6 na daliri ay pumailanglang mula sa tubig at lumapag ng isang talampakan sa leeg ng demonyong tagapagtatanim na ito. Dahan-daang nagpatak si Yusuf Zok ng isang patak ng lilang likido sa bibig ng demonyong tagapagtatanim, at pagkalipas ng 3 minuto, isa na namang demonyong Golden Core ang sumuko sa kanila, at ang lilang likido ay agad silang itinaas sa Feather Transformation Stage. Tunay nga, ang demonyong Golden Core na ito ay nasa Early Golden Core Stage pa lamang, ngunit pagkatapos mainom ang lilang likido, nagawa pa rin itong tumalon ng 3 antas at direktang sumailalim sa Feather Transformation. Tunay ngang mahimalang, na para bang ang lilang likido ay sadyang ginawa para sa mga demonyong tagapagsanay. Ang 3 demonyong Golden Core na ito ay isang espiritu ng pagong, isang ganap na nagising na pagong. Ibinigay ni Yusuf Zok ang apelyido niya rito at pinangalanan itong George Zok. Nagpatuloy patimog ang bangkang delayag, at sina Black Jiao, ang unggoy na may 6 na daliri, at George Zok ay nagpalitan sa paghuli sa mga demonyong tagapagtatanim na nakahimpil sa ruta. Pagkatapos ng isang buwang paglalayag, nang marating nila ang rehiyon ng dagat ng katimugang kontinente, lahat ng 14 na demonyong Golden Core na kanilang nakasalubong sa daan ay sumuko na at sumailalim sa Feather Transformation. Gayun din, ang kanilang paglalakbay ay pinananatiling lihim, pinasupol ang isang demonyo sa bawat teritoryong kanilang nadadaanan nang hindi nakakakuha ng anumang atensyon, kaya walang nakakaalam na nasupil ni Yusuf Zok ang kabuoang 16 na malalaking demonyo sa loob lamang ng 1 buwan sa dagat. Ang kanyang kapangyarihan ay lumago sa isang walang kapantay na antas, at lahat ng malalaking demonyo ay lubos na naging tapat. Kabilang sa mga dakilang demonyong ito ay may 2 babaeng demonyo, na ngayon ay nasa antas na ng Feather Transformation, ang isa ay isang karpa na naging espiritu, at ang isa naman ay isang espiritu ng ahas. Magkaiba ang mga ahas at jiao, walang sungay ang mga ahas, habang may mga sungay naman ang mga jiao, at mas malakas din ang likas na banal na kakayahan ng isang jiao. Guro, nakarating na tayo sa rehiyon ng dagat ng katimugang kontinente. Itinuro ng unggoy na may 6 na daliri pa kanluran at sinabing, mula rito patungong kanluran, pagkatapos ng isa pang 2 araw, dapat ay makakarating na tayo sa kalupaan. Francisco Zok, pamilyar ka sa lugar na ito. Saan tayo darating pagkatapos nating makalapag? Humarap si Yusuf Zok sa espiritu ng ahas at nagtanong. Para sagutin ang guro, kung tatama tayo rito sa kalupaan,
mararating natin ang malawak na hanay ng kabundukan, na sumasaklaw ng halos 10,000 milya, tiwangwang at walang nakatira. Bukod dito, naroon ang mga kapwa ko demon cultivator sa kabundukan. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila, sagot nito. Ah, ganoon ba? Sabi ni Yusuf Zok, habang nagniningning ang mga mata. Tama, nakangiting tumanggaw si Francisco Zok at sinabing, ang malawak na hanay ng kabundukan ay mapanganib dahil sa napakaraming likas na depensa. May mga lugar na kakaiba kaya kahit ang mga taong nagsasaka ay hindi nangangahas na pumasok ng basta-basta. Sinasamantala ng mga demonyong tagapagtanom sa mga kabundukan ang mga natural na depensang ito at mga likas na porma sayon ng maze, bukod sa iba pa, upang magtago at patuloy na makipaglaban sa sangkatauhan. Mayroon bang mga dakilang demonyo sa loob? Tanong ni Yusuf Zok. May isang dakilang demonyong Nascent Soul, ang hari ng demonyo ng malawak na kabundukan, na ang pangalan ay nagpapadala ng kilabot sa mga tao. Isang dakilang demonyo ng bagong kaluluwa. Napasinghap si Yusuf Zok sa gulat. Bagamat nalupig niya ang 16 na dakilang demonyo, ang pinakamataas sa kanila ay nakamit lamang ang Feather Transformation Stage. Kung tungkol naman sa mga nasa antas ng Nascent Soul, sila ay parang mga alamat. Hindi dapat isipin ng guro na harapin ang dakilang demonyong bagong kaluluwang iyon ngayon, wala tayong pag-asa, babala ni Francisco Zok ng may pag-aalala. Talaga naman. Pero kung gusto nating manirahan sa isang lugar, saan tayo dapat pumunta? Tanong ni Yusuf Zok nang nakakunot ang noo. Sa tingin ko, mas mainam na manatili sa dagat. Akin ang teritoryong ito sa dagat, at lubos ko itong kilala. Dito, pwede tayong magtago at magkaroon ng bentahan na nasa open sea o depensa. Hindi pwede, kailangan na nating pumunta sa lupain. Masyado nang nakakapagod ang buhay sa dagat. Kaya ko naman, pero hindi na kaya ni Ruth Wilcox at Amber Vance. Sumulyap si Yusuf Zok kina Ruth Wilcox at Amber Vance. Pamayat ang dalawang babae nitong nakaraang buwan dahil mahina ang supply sa dagat, at naduduwal din sila dahil sa pag-upo sa bangka. Kaya naman, ang hindi pagkakita sa lupa ay nagpabalisa sa kanila. Kung gayon, Tara, nag-isip sandali si Francisco Zok bago biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa hilaga ng South Continent City ay may isang lugar na tinatawag na Chicken Mountain. Minsan ay nanirahan ang isang misteryosong hari ng demonyo na nagngangalang Manok, itinatag niya ang kanyang teritoryo doon at hindi nakikipag-ugnayan sa mga tao. Hindi rin nang ahas ang mga tao na magdulot ng gulo sa Chicken Mountain. Matapos mawala si Chicken, ang bundok ay nabalot ng hamog at mga harang na may lason, at lumitaw ang maze formation. Sinasabing hanggang ngayon, wala pa ring nakakadaan sa maze formation. Kahit ang pinakamakapangyarihang mga taong tagapagsaka ay nauuwi sa paggala-gala at kalaunan ay bumabalik sa kanilang pinagmulan, at hindi na nakakarating sa puso ng bundok ng manok. Kung kailangan nating manirahan sa mainland, ang Chicken Mountain ang pinakamagandang lugar. Una, ito ang pinakamalapit sa kabisera ng Timog Kontinente, at pangalawa, mayroon itong maze formation at mga harang na may hamog at lason. Kahit alam ng mga tao na naroon tayo, hindi sila maglalakas loob na pumasok ng madali. Maaaring hindi maglakas loob ang iba na pumasok, pero sa tingin mo ba ay maglalakas loob ako? Umikot ang mga mata ni Yusuf Zok at sinabing, Guro, kaya mo ang lahat. Naniniwala ang aliping ito na kung saan hindi makapasok ang iba, ikaw ang makakakapasok. Pagpupuri ng espiritu ng ahas at nagbigay ng mapang akit na tingin. Siyempre, walang interes sa kanya si Yusuf Zok, dahil sabi ng Black Jiao, noong nahuli nila ang espiritu ng ahas, nagdodol cultivate siya kasama ang ilang lalaki. Kaya naman, kahit isa siyang berdeng ahas, malamang ay para na siyang isang tainga na gawa sa kahoy, ngayon. Kung hindi lang nakikipagkompromiso si Yusuf Zok dahil sa pangangailangan, hindi niya gugustuhin ang isang ganoong kalibugan at demonyong babae. Manguna sa daan, suriin muna natin ang sitwasyon. Kung hindi tayo makapasok, maghanap tayo ng ibang lugar, tumanggaw si Yusuf Zok. Ang pangunahin niyang layunin ngayon ay ang manirahan sa Timog Kontinente bago gumawa ng anumang hakbang. Nagsimulang bumilis ang paglalayag ng bangka dahil hinihila ito ng ilang demonyong golden core mula sa ilalim ng dagat. Talagang ginamit sila ni Yusuf Zok bilang mga kuli,
Hindi sila tinatrato bilang mga demonyong immortal. Pagkatapos ng 4 na araw at gabing paglalayag, tahimik silang lumapit sa dalampasigan sa ilalim ng takip-silim ng gabi, pagkatapos ay mabilis na lumipad sa kalangitan sa gabi, patungo sa tinatawag na bundok ng manok. Ang Chicken Mountain ay wala sa baybayin kundi nasa kailaliman ng Timog Kontinente, kaya kahit mabilis silang naglakbay, inabot pa rin sila ng buong gabi. Dumating sila ng magbukang liwayway kinabukasan. Napakalaki ng bundok ng manok, nababalot ng makapal na hamog sa isang sulyap, na may makakapal na kagubatan sa bundok. Higit sa lahat, nang umabot ang telekinesis ni Yusuf Zok sa bundok, hindi nito maarok ang hamog para makita kung ano ang nasa loob. Napakagandang lugar, napaka-mystical na hamog. Manguna ka, naging interesado na ako sa lugar na ito. Puri ni Yusuf Zok. Tara na. Nanguna si Francisco Zok, kasama sina Yusuf Zok, Ruth Wilcox, at Amber Vance na binabantayan ng mga makapangyarihang demonyo sa lahat ng panig habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng bundok. Guro, imposibleng lumipad sa bundok na ito. Hindi man lang kayang lampasan ang tuktok ng bundok. Kaya naman, sino mang tatawid sa Chicken Mountain ay kailangang lumiko palayo rito. Maraming mga paghihigpit dito, at ito ay lubhang kakaiba. Mag-ingat din, ang mga harang na may lason ay naglalaman ng nakamamatay na mga lason, babala ni Francisco Zok. Hindi makalipad. Bahagyang gumalaw si Yusuf Zok at saka lumutang sa ere. Napatalon sa takot si Francisco Zok, pati na rin ang ibang mga demonyo, dahil nang sinubukan nilang tumalon, hindi sila makaalis sa tubig. Pero kaya ng kanilang amo. Kayang lumipad. Paano ito naging posible? Haha, hindi ka marunong lumipad, pero ako kaya ko. Mukhang nakatadhana na kami ng bundok na ito. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Ang iba ay hindi makalipad sa mahiwagang bundok ng manok, ngunit siya ay makalipad, na isang di inaasahang kagalakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 677 ang hindi karaniwang pag-uugali ni Brian Zok. Si Yusuf Zok, bagamat may kakayahang lumipad sa mga bundok na ito, ay hindi nang ahas na sumulong ng padalos-dalos, hindi siya hanggal at alam niyang ang mga bundok ay may mga kakaibang panganib, kaya kinailangan muna niyang tiyakin ang kanyang sariling kaligtasan. Habang papalapit sila sa bundok, lalong sumisikip ang hamog at mas matapang ang lason. Nagsimulang makaranas ang lahat ng hindi matiis na pangangati sa kanilang balat, lalo na sina Ruth Wilcox at Amber Vance, na ang antas ng cultivation ay pinakamababa. Nagpapakita na sila ng mga senyales ng pagkahilo at ang kanilang balat ay nagiging kulay lilang asol, maliwanag na isang reaksyon sa lason na kanilang nalanghap. Sa kabilang banda, maayos naman si Yusuf Zok, walang anumang problema. Normal lang ang lahat para sa kanya dahil nasa isip niya ang mga blood beads, na kayang maglabas ng mga lilang patak na kayang patayin ang anumang lason. Bukod pa rito, nakagulat ang natuklasan ni Yusuf Zok na si Brian Zok ay hindi rin naapektuhan at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkalason. Habang nalason ang mga pangunahing demonyo, nanatiling mapula ang maliit na mukha ni Brian Zok. Tumigil kayong lahat, hindi na tayo makakatakbo pa, utos ni Yusuf Zok kasabay ng pagpapahinto sa kanilang pagsulong. Nakapasok na sila ng tuluyan sa bundok, kung saan walang mga landas, tanging masukal na kagubatan at mga tinak lamang. Guro, sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa kanyan sa unahan natin mararating ang paanan ng Chicken Mountain, paalala sa kanya ng espiritu ng ahas na si Francisco Zok. Hindi pa rin natin matutuloy. Lahat kayo, maupo at maglinang upang mailabas ang lason. Ruth, Amber, halika rito. Tinawag ni Yusuf Zok ang dalawang babae sa kanyang tabi at, nang walang pag-aalinlangan, pinakain sa bawat isa sa kanila ang isang lilang patak. Sa sandaling nakain nila ang mga lilang patak, agad na nagbago ang kulay ng kanilang balat, at ang lason na kanilang nalanghap ay direktang inilabas. Gayunpaman, dahil hindi naman mga demonyo ang dalawang babae, ang mga patak ay nakapagpagaling lamang sa kanilang mga karamdaman ng hindi nakakatulong sa pagpapataas ng kanilang mga cultivation realm. Manatili kayong lahat dito, ako na ang bahala sa sitwasyon. Protektahan mong mabuti ang babae, utos ni Yusuf Zok. Oo, sumunod ang mga demonyo at mabilis na nagtakbuhan. Nitong nakaraang buwan, si Nanay, nakipagkatuwiranan, at tinuruan sila ni Yusuf Zok ng mga taktika at estratehiya, kung hindi,
Ang mga prangka at mapang usig na demon cultivator na ito ay matatalo kapag nakipaglaban sila sa mga taong cultivator. Pagkatapos ng isang buwang pagtuturo, mabilis itong naunawaan ng mga demon cultivator. Nang utusan sila ni Yusuf Zok na protektahan ang ginang, 4 sa kanila ang tumalon palabas sa 4 na magkakaibang direksyon. Ito ay isang taktika sa pagmamanman na itinuro sa kanila ni Yusuf Zok, na gumaganap ng mahalagang papel bilang mga mata ng puwersa habang nagmamarcha. Habang paalis ang unang grupo, isa pang grupo ng 4 ang lumabas din patungo sa 4 na direksyon, na bumuo sa pangalawang antas. Kinailangan nilang panatilihin ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga advanced scout upang maging epektibo. Kung hindi, kung may lalapit na kalaban at bumulagtas sa mga nangunguna, wala sanang magiging silbi ang mga scout. Pagkaalis ng 8 sa kanila, 8 pa ang nag-ambush sa paligid, na bumubuo ng nakapalibot na poster. Sina Bigay at ang 3 babae ay mga katulong na ngayon, na naglilingkod sa kanilang Panginoon. Gayunpaman, hindi sila tinatrato ni na Ruth Wilcox at Amber Vance na parang mga nasasakupan, kundi parang mga nakababatang kapatid na babae, at ipinakita pa nga sa kanila ang matinding pagmamahal. Matapos mawala si Yusuf Zok ng mas malalim sa kanyan, lahat ay nagsimulang magnilay-nilay ng nakapikit. Si Brian Zok lang ang tila nakikinig ng mabuti at patuloy na sumisinghot. Maya-maya pa, si Brian Zok ay umungol ng ilang beses, pagkatapos ay biglang gamulong at agad na naghukay sa ilalim ng mga nalaglag na dahon sa kanyan. Ang tunay niyang anyo ay tunay ngang daga, kaya naman, sinamantala ang makapal na patong ng mga dahon sa kanyan, naglaho siyang parang kidlat sa ilang mabilis na pagkislap. Brian, bumalik ka, saan ka pupunta? Nag-aalalang sigaw ni na Ruth Wilcox at ng iba pa. Pero malayo na ang narating ni Brian Zok at tila hindi niya sila narinig. Ginang, huwag po kayong mag-alala tungkol kay Brian. Bagamat wala siyang mga mata at dila, mayroon siyang natural na matalas na pangamoy at pandinig, at tiyak na mayroon siyang ilang mga espesyal na kakayahan. Isa pa, huwag kang magpalinlang sa kanyang maliit na sukat, tuso siya. Ngumiti si Black Jiao at sumenyas kina Ruth Wilcox at Amber Vance na huwag kabahan. Dahil naglakas loob na pumasok si Brian Zok, tiyak na may dahilan ito, at hindi sana iyon para makatakas. Samantala, ilang sandali matapos makapasok sina Yusuf Zok at Brian Zok sa bangin, isang grupo ng 10 tao ang dumating sa pinakadulo ng Chicken Mountain, na binubuo ng 5 lalaki at 5 babae, 2 sa kanila ay nasa late condensation period, at ang iba ay nasa state of great fetal breathing. Ang bundok ng manok ay kilala noon pa man dahil sa misteryo nito. Noong sinaunang panahon, isang tandang ang nakarating sa Dao at pagkatapos ay inangkin ang bundok bilang kanyang kaharian. Sinasabing nag-iwan siya ng mga kayamanan dito at maging ang kanyang pamana, habang ang ilan ay nagsasabing siya ay pumanaw sa mismong lugar na ito. Kaya naman, sa loob ng hindi mabilang na taon, ang Chicken Mountain ay isang lugar na gustong-gusto naming lahat ng mga cultivator na tuklasin, sabi ng isang babaeng nasa edad 20 na may kalmado at payapang anyo, na nasa antas ng cultivation ng pagpapatigas ng kanyang tableta. Ang dahilan ng pagdadala sa iyo rito ay hindi para makahanap ng anumang kayamanan, kundi para isagawa ang mga regular na pagsasanay ng aming sekta, para hubugin ang iyong karakter at pagtitiis. May mga harang na may lason sa lahat ng dako rito, at ang bundok ay puno ng panganib, bawat hakbang ay isang potensyal na patibong ng kamatayan. Ang kailangan mong gawin ay maglinang ng mag-isa sa loob ng lugar na itinalagaan namin ng iyong nakatatandang kapatid sa loob ng kalahating buwan. Kung makakayanan mo ang panahong iyon, natapos mo na ang gawaing pagsasanay na ito. Oo, susundin namin ang utos ng nakatatandang kapatid na babae. Agad na yumoko ang 8 disipulo na nasa state of great fetal breathing bilang pagsang-ayon. Sige, alis na tayo. Sumunod ka sa akin. Walang pakialam na tumango ang nakatatandang kapatid na babae at saka nauna nang naglakad papasok sa masukal na kagubatan, naglalaho sa gitna ng hamog. Ilang sandali matapos silang makapasok sa ambon, agad silang nakita ng isang scout na demon cultivator. Gayunpaman, hindi siya kumilos ng padalos-dalos sa halip ay itinago ang kanyang sarili habang ipinaparating ang mensahe pabalik sa iba pang mga demon cultivator. Pagkatanggap ng mensahe, mabilis na bumalik ang iba pang mga demon cultivator, at ilang sandali pa ay nakarating sila sa labas ng pasukan ng bangin.
Mga binibini, may mga human cultivator na pumasok, 10 sa kabuuan, 5 lalaki at 5 babae. Sa kanila, isang lalaki at isang babae ang nasa huling panahon ng kondensasyon, at ang iba ay nasa huling yugto na ng estado ng mahusay na paghinga ng sanggol. Magdesisyon na kayo, mga binibini. Lumuhad ang nag-uulat na demon cultivator at nag-ulat ng may katotohanan. May paparating ba? Agad na napatalon si Amber Vance, habang si Ruth Wilcox naman ay nakasimangot at sinabing, lahat kayo, magtago kayo agad. Huwag kayong padalos-dalos sa pag-atake, at siguraduhin ninyong hindi tayo matutuklasan. Oo, sabay-sabay na tugon ng lahat, at tumayo rin si Ruth Wilcox, hinawakan ang kamay ni Amber Vance at sinabing, magtago rin tayo. Hindi ito ang tamang oras para manggulo. Hintayin muna nating makadaan ang mga yan bago lumabas. Makikinig ako kay ate. Tumanggaw si Amber Vance. Ang kakayahan ni Ruth Wilcox na manatiling kalmado sa mga mahahalagang sandali ay bahagi ng kanyang karaniwang estilo. Kahit tila kay Yusuf Zoc siya umaasa sa lahat, iyon ay dahil lang sa lalaki niya ito. Pero ngayong wala na ang kanyang lalaki, syempre, kailangan niyang pigilin ang kuta. Mabilis na naglaho ang grupo sa masukal na kagubatan, at di nagtagal, nakarating na ang 8 human cultivator sa kanilang kinaroroonan, nakatingin sa bangin. Umabant ka pa ng 200 metro, pagkatapos ay umupo ka sa porma sayon ng bagwa, at simulan ang iyong paglilinang. Sana ay magtiyaga kayo dahil kayo ang pinakanamumukod tanging mga disipulo ng aming sekta ngayong taon, at mataas ang inaasahan ng sekta para sa inyo. Malakas na sigaw ng babae. Oo, tumanggo ang grupo at muling sumang-ayon. Sige, magpatuloy kayo. Patuloy na pinangunahan ng babae ang grupo pasulong, at ilang sandali pa, nawala na sila sa paningin. Lumabas mula sa pinagtataguan sina Ruth Wilcox at Amber Vance, at lumingon si Ruth Wilcox at nagtanong, hindi naman magugulo si Yusuf, di ba? Ginang ko, makakaasa ka, walang kapantay ang banal na kakayahan ng ating Panginoon. Kahit pa magsanib puwersa ang 10 iyon, wala pa rin silang kapantay sa ating Panginoon, sabi ng hari ng itim na Jiao, habang nakangisi. Mabuti naman yan. Pero sige, puntahan mo at tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ang iba sa inyo, tumayo lang at bantayan ang sitwasyon sa labas. Kailangan naming ipaalam agad kung may darating. Mukhang madalas bumibisita ang lugar na ito, kaya nakakaabala, bulong ni Ruth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 678 ang batang bulag ay may malaking papel. Si Yusuf Zoc, bagamat may kakayahang lumipad, ay hindi mailabas ang kanyang telekinesis at hindi rin siya makakalipad ng mataas. Bukod pa rito, pagkatapos umakyat sa bundok, nakaranas siya ng ilang malakas na pag-ulos. Hindi nakikita ang puwersang ito, at kahit na malinaw na sinubukan niyang lumipad pataas, itutulak siya palayo ng puwersang ito, na haad lang sa kanyang pag-unlad. Mga 5 o 6 na minuto sa kanyang paglalakbay paakyat sa bundok, sa wakas ay naharap niya ang unang panganib, isang sunod-sunod na chi na palaso na nabuo ng mga agos ng hangin. Tila may na-trigger siyang mekanismo, at tinamaan siya ng mga chi arrow. Bagamat hindi tumagos ang mga palaso sa kanyang katawan, ginulat siya ng mga ito hanggang sa punto na lumuwa ang kanyang mga subo ng dugo. Pagkatapos nito, lalong naging madalas ang mga panganib, kakaibang malalaking bato ang nahuhulog mula sa langit, kakaibang mga tusok ang lumitaw mula sa lupa, at mayroon pang mga talam ng hangin at apoy, bukod sa iba pang mga banta. Wala pang kalahating oras ang lumipas, umatras si Yusuf Zoc ng magulo, puno ng mga sugat. Hindi na talaga siya makakaangat pa ng mas mataas. Hindi lamang misteryoso ang lugar, kundi malinaw din itong puno ng mga mekanismo. Ang bundok ay naglalaman ng mga porma sayon, sa loob ng mga pormasyong iyon ay hindi mabilang na mga intensyong pumatay. At wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga porma sayon. Pakiramdam niya ay malayo na ang nalakbay niya, ngunit sa huli, natagpuan niya ang kanyang sarili na paikot-ikot lang, wala man lang gaanong narating. Nababalot ng makapal na hamog ang bundok ng manok, na labis na nakapagpapadilim sa paningin kaya't walang makita sa bundok, kahit ang tuktok nito. Umalis siya sa bundok nang walang pagpipilian. At nang papaalis na siya, bigla siyang nakarinig ng 2 lagabog, ang tunog ng mga taong papalapit. Agad siyang lumingon at tumingin sa likod,
habang mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang espada. Dalawang malakas na bagzo ng hangin ang dumaan mga 10 metro ang layo mula sa kanya. Sa tulong ng malabong hamog, medyo naaninag niya ang kanilang mga anyo. Kasabay ng mahinang pagbigkas niya ng ipinahayag din ng kabilang panig ang kanilang pagkalito. "Sino ka?" tanong ng babae. Binigyan ni Yusuf Zok ang dalawa ng isang beses na over. Bagamat hindi niya kayang palabasin ang telekinesis, nararamdaman niya na ang cultivation level ng mga estranghero ay nasa solidifying pill stage na. Gayun din, napagtanto rin nila ang kanyang antas ng cultivation. "Bakit mahalaga kung sino ako?" Single ni Yusuf Zok, inayos ang sarili niyang magulo na anyo, at saka nagpatuloy sa paglalakad palabas, hawak ang espada. Wala siyang balak na patayin sila o anumang katulad nito, tutal, hindi naman siya magkakatay. Hindi naman niya basta-basta kayang patayin ang kahit sinong taong makita niya, di ba? "Tumigil ka nga dyan, tinatanong ka ng nakababata kong kapatid kung sino ka." Biglang hinaranggan ng lalaki ang daanan ni Yusuf Zok gamit ang kanyang espada, ang kanyang mukha ay nanlalamig. "Anong ibig mong sabihin?" Malamig na tinitigan ni Yusuf Zok ang lalaking cultivator. "Kapatid." Biglang umiling ang babae sa lalaking cultivator, pagkatapos ay binati si Yusuf Zok gamit ang isang kamao at palad. "Kapwa Daoist, magpatuloy ka." Malamig na sumanghal ang lalaki ngunit tumabi. Ngumisi si Yusuf Zok, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Di nagtagal, nakita niya ang 8 cultivator na nakaupo ng pabilog sa loob ng hamog. Nasa yugto sila ng embryo breath, nakaupo at nagkukultibar habang nilalabanan ang nakal-alasong hamog ng lambak. Ang mukha ng bawat isa ay may hindi malusog na lilam ng Mayberg lila. "Anong nangyayari rito?" Nilaibat ni Yusuf Zok ang mga taong ito at dumaan sa gilid, ngunit hindi niya alam kung bakit nila pipiliing magtanim sa gitna ng nakal-alasong hamog. Sinusubukan ba nilang lasunin ang kanilang mga sarili bilang isang uri ng pagsubok? Pinanood ng mga lalaki at babaeng magsasaka ang pag-alis ni Yusuf Zok, dahil sa makapal na hamog, nawala siya sa kanilang paningin matapos siyang lumayo ng ilang dosenang metro. Nang marating ni Yusuf Zok ang bunganga ng lambak, tumalon palabas ang hari ng itim na ahas, tahimik na sumunod sa kanya. Agad ding nagkukumpulan sa paligid niya sina Ruth Wilcox at Amber Vance, mukhang nag-aalala, dahil si Yusuf Zok ay nasa napakagulong kalagayan ng mga sandaling iyon. "Wala lang yun. Kakaiba ang bundok na ito, hindi tayo dapat tumira rito. Kahit na makapasok tayo doon, malaking problema pa rin ang lason na hamog sa loob," umiling si Yusuf Zok. Ang bundok, bagamat kaakit-akit, ay mahirap puntahan, at ang nakal-alasong hamog sa loob ay naging dahilan upang hindi ito maging angkop para sa pangmatagalang tirahan. Pero, pumasok ang maliit na demonyo. "Hindi mo ba siya nakita?" Nag-aalalang sabi ni Amber Vance. "Oo, hindi ba kasama mo yung maliit na demonyo?" Nabigla si Ruth Wilcox. "Ano? Pumasok si Little Blind sa loob." "Bakit siya pumasok? Sino ang nagpapasok sa kanya?" Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zok habang nagtatanong. Sumagot si Amber Vance, "Pumasok siyang mag-isa. Wala kaming ideya kung ano ang nangyari, tumakbo lang siya at nawala." "Pumasok siyang mag-isa." Naningkit ang mga mata ni Yusuf Zok sa pag-aalala. "Ano ang nangyari kay Little Blind?" "Maghintay kayo rito, titignan ko lang." Hindi basta-basta maaaring iwan ni Yusuf Zok si Little Blind, kahit bulag at pipi, itinuring siya ni Yusuf Zok na sarili niyang anak, mas mahalaga pa siya kaysa sa malalaking demonyong iyon para sa kanya. Matapos silang tangguhan, naglakas loob siyang bumalik sa lambak. Nang makarating siya sa lugar kung saan nagmumuni-muni ang ibang mga cultivator, lumihis pa rin siya sa paligid nila. Samantala, muling tumayo ang mga lalaki at babaeng tagapagsaka, habang ang lalaki ay tila galit na galit. "Tumigil ka nga dyan. Ang Chicken Mountain ay teritoryo ng Heavenly Origin Sect, hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis ng gusto mo." Galit na sigaw ng lalaki kay Yusuf Zok. Biglang natigilan si Yusuf Zok. Sekta ng Tian Yuan. Hindi ba't iyon ang mismong layunin ng kanyang paglalakbay patungong Timog Kontinente? Dahil pinatay ni Luna Wolf si Ariel Higgins at nabihag si Paisley Kirk, kaya siya pumunta sa Timog Kontinente, upang humingi ng ganti mula sa sektong Tian Yuan. "Kabilang ka sa Tian Yuan sect?" Lumingon si Yusuf Zok at nagtanong.
Ano? Natatakot. Tinaas ng lalaking cultivator ang kanyang kilay at sinabi. Ang Chicken Mountain ay kabilang sa Tian Yuan sect. Patuloy na tanong ni Yusuf Zok. Siyempre naman. Kaya kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, mas mabuting tumakbo ka na agad, o huwag mo akong sisihin sa pagbagsak ng iyong antas ng cultivation. Ngumisi ang lalaking cultivator. Sige, alam ko na. Tumango si Yusuf Zok, pagkatapos ay biglang tumindi ang kanyang tingin, at sumigaw siya, Blackie, Ape, ibaba mo ang mga taong ito para sa akin. Swoosh swoosh, ang Black Jiao at ang Six-Fingered Jiao, na palihim na sumusunod sa kanya, ay biglang sumugod, at ang buong lambak ay agad na nanlamig. Nang walang anumang tunog, ginamit ng kadiliman ang Ice Silang Art, at sa isang iglap, lahat ng nasa gitna ng solidifying peel o embryonic breathing ay nanigas sa kanilang kinatatayuan dahil sa ice fog na ibinuga ng Black Jiao. Siyempre, kahit na nagyelo ang 10 taong ito, maaari pa rin silang mag-isip at may malay, ngunit hindi lamang makagalaw. Kasabay nito, labis silang natakot nang matuklasan na ang mga demonyo ay sangkot, tila, mga dakilang demonyo na lumampas na sa antas ng Golden Core. Ang maliit na cultivator na ito ay mayroon palang 2 malalaking demonyong Golden Core bilang mga demonyong tagapaglingkod. Hindi sila mga demonyong lingkod, dahil ang mga demonyong lingkod ay may mga kwelyo sa kanilang mga leeg, ngunit ang 2 dakilang demonyong ito ay walang anumang kwelyo. Nangangahulugan ito na ang taong ito ay kasabuat ng malalaking demonyo ng Golden Core. Munting bulag, hindi alintana ang iniisip ng mag-asawa, tumayo si Yusuf Zok sa paanan ng bundok at sumigaw patungo sa tuktok. Gayunpaman, ang sigaw na ito ay makabuluhan, tila niyanig ang mga ulap, at nagsimulang bumagsak ang ulan mula sa langit. Ang mga patak, na parang gawa sa sulfuric acid, ay mabilis na sumunog sa damit at balat, maging si Yusuf Zok ay napasigaw sa sakit. Kunin mo sila at umalis ka rito dali. Agad na humanap si Yusuf Zok ng bato at nagtago sa ilalim. Bagamat may ilang kakayahan ang Black Jiao at ang Six-Fingered Monkey, ang sulfuric acid rain ay masyadong malakas at nakakatakot. Pareho silang pinausukan habang ibinubuhos ito sa kanila, ang kanilang mga mukha ay sunog na sunog dahil sa nagbabalat na balat. Nako, nakakatakot naman iyan. Nang inig si Yusuf Zok. Ano ba naman itong lugar na ito? Ang pagsasalita ng malakas ay naging sanhi ng pag-ulan ng sulfuric acid. Bukod dito, ang ulan ay lubhang kakaiba, nagdulot lamang ito ng pinsala sa kanilang ngunit hindi nakapinsala sa mga puno o halaman. Sus Mariosep, pagbalik mo, babatuhin ko yang puwet mo. Napaigik si Yusuf Zok sa galit. Pumunta si Little Blind sa bundok ng walang pahintulot, na hindi katanggap-tanggap, isang tanda ng pagsuway na nararapat parusahan. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, unti-unting tumigil ang ulan, at pagkatapos ay sumigaw muli si Yusuf Zok, ngunit mas malakas pa kaysa dati ang pagbuhos ng ulan ng sulfuric acid. Sa wakas ay kinumpirma ni Yusuf Zok na hindi dapat sumigaw o magsalita ng malakas ang isang tao sa kabundukan. Nang muling tumigil ang ulan, walang nagawa si Yusuf Zok kundi ang tahimik na tumayo sa paanan ng bundok, naghihintay. Gayunpaman, ang paghihintay na ito ay tumagal ng 3 araw. Nang naiinip na si Yusuf Zok, at naisip ang umalis kasama ang kanyang mga kasama, isang bigla ang pag-alon ang lumitaw mula sa lupa sa loob ng bundok. Nagmamadaling naghukay si Little Blind sa mga bulok na dahon at sanga. Damuho, alam mo na kung paano babalik. Galit na mura ni Yusuf Zok. Tili, lumabas si Little Blind mula sa ilalim ng mga paa ni Yusuf Zok at dumura ng isang berdeng perlas habang ginagawa niya ito, nababalot ng manipis na ambon, malalim na berde at pumipintig na may kakaibang enerhiya. Itinuro ni Little Blind ang perlas, ipinapahiwatig na dapat itong kainin ni Yusuf Zok. Para saan? Nagulat si Yusuf Zok at kasabay nito ay pinulot ang perlas. Dahil hindi makapagsalita o makapagsalita ng maayos, ang tanging nagawa na lang ni Little Blind ay ang patuloy na pagkumpas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 679 na espiritong perlas ng pagbuo ng bundok ng manok. Ibig mong sabihin, gusto mong kainin ko itong berdeng perlas. Naintindihan ni Yusuf Zok ang sign language ng batang bulag, kaya mukhang naguguluhan siya.
Ngunit nang marinig ng batang bulag ang kanyang mga salita, malakas niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi kumain, kung gayon ano ang ibig mong sabihin. Nalito si Yusuf Zok at hindi maintindihan. Napakalaki ng hadlang sa komunikasyon sa pagitan ng dalawa gamit ang sign language. Sa sobrang pagkabalisa ng batang bulag, umikot-ikot siya sa lupa. May itinuturo siya sa langit, may itinuturo naman sa lupa, at may itinuturo naman sa mga bundok, habang walang tigil sa pagbulong at pagdaing. At si Yusuf Zok ay lubos na naguluhan sa kanya. Dahil sa wakas ay hindi na makayanan ng batang bulag ang kanyang hanggal na amo, biglang tumalon ang batang bulag sa balikat ni Yusuf Zok at saka nagsimulang punatin ang kanyang damit. Anong ginagawa mo? Hinayaan ni Yusuf Zok na punatin ang damit niya, dahil hindi naman niya ito sasaktan. Maya-maya, nalantad ang dibdib ni Yusuf Zok, at itinuro ng batang bulag ang kanyang dibdib at pagkatapos ay ang berdeng perlas. Ibig mong sabihin, gusto mong ipasok ko ang berdeng perlas sa dibdib ko. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok habang sinasabi niya ito. Inikat ng batang bulag ang kanyang mga mata at saka bumagsak sa lupa, galit na galit siya. Anong problema? Paano naging mainitin ang ulo ng isang batang tulad mo? Hindi malaman ni Yusuf Zok kung tatawa o iiyak habang kumakabog ang dibdib ng batang bulag sa galit. Pero ano ang ibig mong sabihin? Bigla na lang nagngalit ang ngipin ng batang bulag, tumilapon mula sa lupa, at, parang matalas na palaso, tumama sa dibdib ni Yusuf Zok. Kasabay nito, ang kanyang mga aso ay lumaki ng halos 10 sentimetro, at marahas na kinagat ang dibdib ni Yusuf Zok. Sa isang kalabog, nabali ang kanyang dalawang ngiping pang-aso, at ang batang bulag ay sumigaw sa sakit, habang gumugulong-gulong sa lupa. Tumingin si Yusuf Zok sa sarili niyang dibdib. Matapos ma-activate ang ika-9 na blood bead, ang kanyang transformasyon ay naging mahusay, ang kanyang katawan ay halos hindi na masisira. Lubos siyang naniniwala na kahit nasubukan ng isang tao mula sa higher fetal breathing realm na putulin ang ulo niya gamit ang kutsilyo, hindi nila ito magagawa. Tila naging enerhiya na rin ang kanyang katawan, kaya hindi nakapagtataka na nabali ang mga ngipin ng batang bulag. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nagiging galit na rin si Yusuf Zok. Nakakadismaya talaga ang makipag-usap sa isang taong hindi marunong magsalita. Pinunasan ng batang bulag ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at umupo, tumingin sa kanyang amo. Siyempre, nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit nanatili pa rin siyang nakatingin. Tahimik siyang nag-isip ng halos 1 minuto, pagkatapos ay biglang pinunit ang sarili niyang dibdib at marahas na hiniwa ang sarili niyang dibdib gamit ang kanyang mga kuko. Isang bagzo ng sariwang dugo ang tumalsik, at itinuro ng batang bulag ang berdeng perlas na nasa kamay ni Yusuf Zok at pagkatapos ay sa sarili niyang duguan na dibdib. Ibig mong sabihin, gusto mong dumampi ang butil sa dugo ng iyong puso. Kwey, dumura ng dugo ang batang bulag. Nakuha ko, dugo ng puso ko yan. Kailangang dumampi ang butil sa dugo ng puso ko, di ba? Bata ka, paano ka nakakapagsuka ng dugo sa galit ng ganito? Anong klaseng ugali yan? Sabay na natuwa at nabahala si Yusuf Zok, habang sinisisi ng bata ang iba sa sarili nitong kawalan ng kakayahang makipag-usap ng malinaw. Nakahiga sa lupa ang batang bulag, napakatamad para harapin si Yusuf Zok, ngunit isang luhang may halong patak ng luha, na medyo nakakadiri, ang tumulo mula sa gilid ng kanyang mata. Samantala, si Yusuf Zok, hawak ang butil, ay iminuwestra ang kanyang dibdib, at sa pamamagitan ng bahagyang puwersa ng kanyang kaliwang palad, isang kutsilyong parang palad ang mabilis na nagbukas ng sugat sa kanyang dibdib. Hindi kayang baliin ng iba ang kanyang katawan, ngunit kaya nang hampasin niya gamit ang kanyang palm knife, agad na umagos ang dugo. Agad na idiniin ni Yusuf Zok ang berdeng perlas sa kanyang dibdib at hinimas ito, sinigurado niyang natatakpan ito ng sarili niyang dugo. At pagkatapos, isang himala ang naganap. Habang nababahiran ng kanyang sariwang dugo ang perlas, bigla itong nagpakawala ng mga daluyan ng berdeng kinang, kusang umalis sa kamay ni Yusuf Zok at lumutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Pagkatapos, ang berdeng ilaw ay bumuo ng koneksyon sa kanyang crown chakra, na tumatama sa kaibuturan ng kanyang isipan habang ang berdeng perlas ay sabay na nagsimulang lumiit. Sa sandaling iyon, hindi na makagalaw si Yusuf Zok.
Gusto niyang gumalaw, pero hindi niya magawa. At habang pumapasok ang berdeng ilaw sa kanyang korona, sunod-sunod na eksena ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Bam boom boom, nagsimulang yumanig ang bundok ng manok, na parang sumasalamin sa berdeng perlas. Ang mga ambon at nakal-alasong harang ay lumakas din ng husto, at ang lupa ay nanginag. Pumikit si Yusuf Zok dahil nakakita siya ng maraming kamangha-manghang mga eksena at biglang naunawaan ang layunin ng green bead. Malaking pabor ang ginawa sa kanya ng batang bulag. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 paghinga, bago pa man magkaroon ng oras ang mga tao sa labas na sumugod papasok, ang green pearl ay naging mga hibla ng berdeng ilaw at tuluyang naglaho sa loob ng crown chakra ni Yusuf Zok, at nang muling imulat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, isang kislap ng berdeng kinang ang dumaan. Ang kanyang mga mata ay tumagos sa mga patong-patong ng hamog, malinaw na nakikita ang lahat sa Chicken Mountain. Hindi. Ang mga iniisip niya ang konektado sa bundok ng manok, parang sumanib siya sa bundok, anuman ang nasa bundok, anumang kakaiba, panganib, kayamanan, misteryo, at iba pa, ay tila malinaw sa kanyang puso, na parang nakaukit ng malalim sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam pa niya ay kaya niyang kontrolin ang poison fog, kontrolin ang mga formation, kontrolin ang lahat ng bagay dito. Ito ay, ano ito? Hindi alam ni Yusuf Zok kung ano ang green bead, pero malinaw na kontrolado nito ang lahat sa Chicken Mountain, at sa pagkuha ng green bead, nakuha niya ang Chicken Mountain. Haji Jack. Ang batang bulag ay umupo sa lupa at nagsimulang tumawa ng masayang-masaya, isang napakasayang tawa. Ha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok at gamit ang isang pagkaway ng kamay, hinigop niya ang bulag na batang lalaki at saka inilagay sa balikat nito para sakyan. Munting itim, munting unggoy, pabagsakin ang 10 taong iyon at isama lahat agad. Sigaw ni Yusuf Zok patungo sa pasukan ng lambak. Paparating na. Tugon ni Black Jiao at pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking grupo ng mga tao ang agad na tumakbo sa likuran ni Yusuf Zok. Brian Zok, saan ka tumakbo? Ang tagal na naming naghihintay, bumaba ka bilis, tingnan mo kung hindi kita paluan. Sigaw ni Ember Vance tungkol sa pamalo, habang nagtago si Brian Zok. Sige, hayaan mo munang i-detoxify ang lahat. Ngumiti si Yusuf Zok at pagkatapos ay biglang iniunat ang kanyang daliri, pinitik ito ng 12 beses. Sa bawat titik, may berdeng ilaw na papasok sa crown chakra ng isang tao, at habang papasok ang berdeng ilaw, agad na bumubuti ang kutis ng lahat, at hindi na sila naaapektuhan ng poison fog. Guro, anong nangyayari? Gulat na sigaw ni Black Jiao at ng iba pa. Nakakuha si Brian Zok ng green pearl na sumanib sa dugo sa puso ko, at pakiramdam ko ay kaya kong kontrolin ang lahat dito, pakiramdam ko ay iisa kami ng bundok, napakagandang pakiramdam, ano ang nangyayari? Talagang hindi maintindihan ni Yusuf Zok, tutal, baguhan pa rin siyang cultivator, mahigit 2 buwan pa lang siya rito. Guro, sumanib ka ba rito sa Formation Spirit Pearl? Gulat na sigaw ng lahat. Ano ang ibig sabihin ng Formation Spirit Pearl? Tanong ni Yusuf Zok na may kuryosidad. Ang ilang magic treasures ay may espiritu, habang ang ilang formations ay may pundasyon o formation spirits, at iba pa. Kung kaya mong kontrolin ang lahat ng bagay dito, ibig sabihin ay sumanib ka na sa Formation Spirit Pearl ng lugar na ito. Malakas na sabi ni Black Jiao King. Haha, ganoon nga siguro, pakiramdam ko sa bundok na ito, kaya kong kontrolin ang lahat. Sumunod kayong lahat sa akin. Nanginig ang katawan ni Yusuf Zok, at pagkatapos ay isang berdeng panangga ng aura ang nabuo sa loob ng 10 metro sa paligid niya, na tumatakip sa lahat. Tara na, lumipad na tayo sa himpapawid. Malakas na sigaw ni Yusuf Zok, nangunguna sa paglutang pataas. Agad na sumunod ang lahat, lumulutang sa ere, at mukhang tuwang-tuwa ng husto. Dati, hindi sila makalipad sa bundok na ito, ngunit ngayon, dahil protektado sila ng berdeng kablihan ng kanilang Panginoon, maaari na silang lumipad. Whoosh! Pinangunahan ni Yusuf Zok ang lahat, direktang nilagpasan ang maraming pormasayon at panganib ng bundok, at mabilis na umakyat sa 2 katlo ng tuktok ng bundok. Mayroong isang malaking liwasan doon, at sa hilaga ng liwasan ay isang palasyo na itinayo sa bundok, kung saan ang bundok mismo ay hinukay upang magkasya ito.
Nang lumapag ang lahat, tumangala sila para makita ang asol na langit, ngunit kung titingnan mula sa langit, ang lugar na ito ay nababalot ng hamog, at walang makikita. Gayun din, habang nakatingin sa ibaba, malinaw nilang nakikita ang lahat ng bagay sa loob ng bundok, maging ang lambak sa labas ng bundok. Dito, parang isang mundo sa loob ng salamin. Nakikita nila ang lahat sa labas, pero hindi makikita ng mundo sa loob ang isang tunay na mahiwagang lugar. Walang panganib dito, o ng ibang tao. Malaya kayong makakagalaw, papasok lang ako sa loob sandali. May nakita si Yusuf Zok na sulat at isang kahon na brocade sa mesa sa loob ng malaking bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 680 ang sitwasyon ng Paisley Kirk. Walang laman ang bundok, na may butas sa loob na nagpapakita ng isang tuluyan na may malaking bulwagan, 2 bulwagan sa gilid sa likuran, isang tirahan sa likuran, at maging isang hardin. Ang lahat ng ito ay itinayo sa loob ng bundok, at ang liwanag sa loob ay nagmula sa napakalaking luminous pearls, kaya ang loob ay mukhang hindi naiiba sa labas. Pagpasok sa Grand Hall, agad na kinuha ni Yusuf Zok ang makapal na sulat, na tila naglalaman ng mga 20 pahina. Ang mga tauhan sa mundong ito ay mga tradisyonal na Tsino, na halos kapareho ng mga mula sa sinaunang panahon sa sekular na mundo. Binuklat ni Yusuf Zok ang liham at sinimulang basahin. Ang unang pangungusap ay ganito, Junior, binabati kita. Pagkatapos ay nagpatuloy ang liham sa isang bagong linya, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, naniniwala akong nakuha mo na ang Green Spirit Bead. Ang butil na ito ay ang espiritong artifact ng bundok ng manok, na ako, ang lumikha, ay hinubog upang maging isang nag-iisang bundok sa loob ng mahigit 800 taon ng pagpipino. Ang bundok na ito ay maaaring lumaki o lumiit, saan mo man ito ilagay, doon ay magkakaroon ng tahanan. Sa loob ng bundok, mayroong 9 na paliko-likong landas, 18 maze formations, 72 killing formations, at sa panlabas na perimeter ay 9 na returning dragon formations, na inabot ng mahigit 1,000 taon bago ko inayos. Ginugol ko ang aking buhay sa paglilinang at tila 2 gawaing ito lamang ang aking nagawa, sinasayang ko ang lahat ng aking oras sa landas na ito. Maaari mong tawaging bundok ng manok ang kuweba ng mga immortal, dahil natanggap ko na ang pamana ng isang immortal, at kapwa ang formation at ang pinag-isang bundok ay itinayo ayon sa mga tradisyon ng mga cultivator na immortal. Kung walang tamang kapalaran, hindi makakapasok ang isang tao sa bundok ng manok ko. Pagkatapos mong makuha ang Green Spirit Bead, kakailanganin mong bumuo ng ugnayan dito sa maikling panahon. Saka mo lang madadala ang bundok na ito sa iyong dantian kapag naabot na ng iyong cultivation realm ang kahit man lang sa nascent soul. Habang malapit ko ng tawirin ang kapigatian, iniiwan ko ang liham na ito at ang bundok na ito. Naway ang mga nakatadhana ay mahanap ito sa hinaharap. Ang natitira na lang ay ang mga paraan para mapatakbo ang 9 na returning dragon formations, 36 na maze formations, at 72 killing formations ng bundok na ito. Ang mga sumusunod na mahigit 20 pahina ay puno ng mga paglalarawan ng iba't ibang pamamaraan ng pormasayon at iba't ibang bawal sa pagpasok sa bundok. Nang matapos magbasa si Yusuf Zok, hating gabi na. Naunang pumasok sa bahay sina Ruth Wilcox at ang iba pa para ayusin ang lahat ng bagay dito. Naupo si Yusuf Zok. Sa katunayan, ang bundok na ito ay ang kuweba ng isang immortal. Ano ang kuweba ng isang immortal? Ito ang tirahan ng mga immortal, ginawa sa halip na natural na nabuo, at may kakayahang lumiit bago dalhin sa dantian. Ibig sabihin, kapag narating niya ang nascent soul realm, kaya niyang ilipat ang Chicken Mountain papunta sa Hilagang Ulap, nalilikha ng Chicken Mountain sa Hilaga, at magiging imposible para sa iba na umakyat sa bundok dahil protektado ito ng mahigit 100 uri ng formations. Ang kuweba ng immortal. Siyempre, hindi lang ito puro kuweba ng mga immortal, kundi nilikha ito ng tandang na nakatanggap ng pamana ng mga immortal. Ang dulo ng liham ay nagpakilala ng isang kahon na gawa sa brocade na naglalaman ng isang balahibo. Ang balahibong ito ay ginawang anteng-anteng ng balahibo ng manok ng tandang, na nagsasabing ang pagsunog sa balahibong ito ay maaaring magligtas ng buhay ni Yusuf Zok. Isa itong formula ng anteng-anteng, na nakaukit lamang sa isang balahibo. Tungkol naman sa iba pang mga bagay, walang iniwang elixir ang tandang,
walang magic treasures, walang inheritance book, tanging isang immortal's cave lang. Pagkatapos tapusin ang liham, pumunta si Yusuf Zok sa bundok ng magdamag at biniripika ang lahat ng mga porma sayon sa loob. Sa loob ng 7 araw na tuloy-tuloy, nagpagala-gala si Yusuf Zok sa bundok, at pagkatapos ng 7 araw na iyon, bumalik siya sa malaking bulwagan na may nasasabik na ekspresyon. Kumusta ang nangyari? Nag-aalalang tanong ng karamihan. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, mula ngayon, ito na ang tahanan ko, dito natin itatatag ang pamilya web. Sige, itaas mo na ang bandila. Mula ngayon, ang Chicken Mountain ay papalitan na ng pangalan. Bundok Skyward. Parang napakasama ng tunog ng Chicken Mountain, at ang Skyward Mountain ay magiging bukas para sa mga demon cultivator mula sa lahat ng dako. Kahit sinong demon cultivator na walang ibang mapupuntahan ay maaaring sumama sa amin. Ipakalat mo ang balita. Naiintindihan ko, tugon ng mga demon cultivator at tinanggap ang kanilang mga utos. Tama. Patakbuhin mo ang iyong essence blood sa bid na ito, para hindi ka atakihin kapag papasok o lalabas ng bundok at malaya kang makapunta at makaalis. Tumigas ang tingin ni Yusuf Zok, at habang nagsasalita siya, biglang lumitaw ang green spirit bead sa itaas ng kanyang ulo. Ginawa ng mga demon cultivator ang sinabi sa kanila, pinatulo ang kanilang essence blood dito. Ganon din ang ginawa ni Ruth Wilcox, Amber Vance, at ng iba pa. Dahil matapos itong patuluin ng kanilang dugo ng asensya, hindi na sila matatanggihan ng bundok. Paano naman yung 10 galing sa Tian Yuan Sect? Dalhin mo sila rito, may mga itatanong ako sa kanila. Malakas na sabi ni Yusuf Zok. Oo, ang 10 taong iyon ay nakatali sa mga halijing bato sa plaza, at ang kanilang 7 meridian at 8 kanal ay nasilyuhan. Dahil hindi makapag-cultivate at nalasan sa mga panahong ito, ang ilan ay nangitim ang mga mukha, hindi na kayang tulungan kahit ng mga immortal, at halos wala nang natitirang oras. Ang 10 ay sinamahan ni Haring Black Jiao at ng iba pa sa ilalim ng malaking bulwagan, pagkatapos ay pinaluhod silang lahat sa harap ni Yusuf Zok. Galit na tinitigan ni Yusuf Zok ang mga lalaki at babaeng cultivator ng solidifying peel, na para bang gusto nila siyang lamunin. Ikaw na basurang tao, pumanig pa sa mga demon cultivator, basura. Saway ng babae. Balat ng tao. Angkop na paglalarawan iyan, haha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, pero may itatanong ako sa iyo. Nasa Skyward Mountain ba si Luna Wolf? Nanlamig ang tingin ni Yusuf Zok. Bakit ko naman sasabihin sa'yo, basura ka? Galit na tugon ng babae. Hindi mo sasabihin. Biglang ngumiti si Yusuf Zok, pagkatapos ay lumingon kina Ruth Wilcox at Amber Vance, mag-ensayo kayo sa likod bahay. Oh, nagpalitan ng tingin ang dalawang babae, hindi na nagtanong pa, at agad na dinala si Sandy at ang iba pa sa likurang bahay. Tumayo si Yusuf Zok, kinuha ang kanyang espada, at lumapit sa babae. Hindi natakot ang babae, bagkus ay pinalaki niya ang kanyang dibdib, handang mamatay. Hey, yumuko lang si Yusuf Zok at tumingin sa kanya ng ilang beses, pagkatapos ay lumipat sa isang cultivator na nangangitim na ang mukha. Kasabay ng isang, swoosh, mabilis na hinugot ni Yusuf Zok ang kanyang espada at sa isang marahang pagkislot, ang ulo ng magsasaka ay gamulong na palabas ng bulwagan. Nang makita ang palabas na ito, ang iba ay natakot at nagsimulang magpumiglas. Namula ang mga mata ng babae, at walang tigil na nanginig ang kanyang katawan. Nasa Skyward Sect ba si Luna Wolf? Biglang sumigaw ng malakas si Yusuf Zok. Siya. Kinagat ng babae ang ibabang labi, hindi makapagsalita. Swoosh! Isa pang hiwa ng espada, isa pang ulo ang gamulong palayo. Siya nga, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo na huwag ka nang pumatay pa, pakiusap, tao ka rin naman. Sa wakas ay napaiyak ang babae, habang ang mukha ng lalaking magsasaka ay naging berde, at ang buong katawan niya ay nanginginig, at para sa iba pang mga nakababatang magsasaka, ang ilan ay naparalisa sa takot sa lupa. Kapag may tinatanong ako, dapat sagutin mo agad. Kung medyo mabagal ka, papatayin ko ang mga kapwa mo disipulo. Malamig na wika ni Yusuf Zok. Patayin mo na lang ako. Matigas na sabi ng babae. Isang beses pa lang kitang tatanungin, at mas mabuting sumagot ka agad.
Hindi pinansin ni Yusuf Zok ang babaeng ito na nagnais na mamatay at nagpatuloy sa pagtatanong, may nadala ba ritong makamundong disipulo si Luna Wolf? Ano ang pangalan niya? Oo, ang pangalan niya ay Emily Wolf. Sagot ng babae habang umiiyak. Si Emily Wolf. Tinaasan ni Yusuf Zok ang isang kilay, at ano ang kasalukuyan niyang sitwasyon? Anong ibig mong sabihin, anong sitwasyon? Sagot ng babae gamit ang isang tanong sa halip na isang sagot. Kumusta na siya? Ayos lang ba siya? Pagmamakaawa ni Yusuf Zok. Hindi ko alam, agad na umiling ang babae. Hindi mo alam. Kasabay ng isa pang, swoosh, lumingon si Yusuf Zok at iwi na siwas ang kanyang espada, at isa pang ulo ang bumagsak sa lupa. Anong ginagawa mo? Hindi ko talaga alam. Sigaw ng babae. Kung gayon sino ang nakakaalam? Malamig ang tono ni Yusuf Zok, na puno ng hanggaring pumatay ang kapaligiran, at maging ang mga dakilang demonyo ay lalong naging tensyonado.